Nagsasalita ako ng siyam na wika, sabi ng batang babae ng may kumpiyansa. Natawa ang milyonaryo hanggang sa tumama ang biglang pagkaunawa sa kanya na parang kulog. Nagsisimula palang humalakhak si Ricardo Ortega nang itaas ng 12 taong bata ang kanyang baba nang may pagmamalaki at malinaw na idineklara na siya'y bihasa sa siyam na wika. Ang kanyang tawa, malamig at parang makina ay umalingaw-ngaw sa makinis na opisina na balot ng itim na marmol sa 52 palapag ng Ortega Tech. Mula sa gusali, matatanaw ang Manhattan, kumikislap na parang dagat ng malalayong bituin. Sa isang banayad na galaw ng kanyang pulso, tiniyak ni Ricardo na mahuli ng ilaw ang kanyang mamahaling relo, isang Patek Philippe na nagkakahalaga ng 80,000 dolyar bilang paalala kung sino ang may kapangyarihan sa silid na iyon. Ang mga dingding ay puno ng mga obrang sining, bawat isa'y mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng ilang pamayanan. Ang karpet sa ilalim ng kanyang mga paa ay sapat na kakapal upang lamunin ang bawat hakbang. Pindot niya ang ginintuan na intercom. Papasukin mo na sila, Ania. Tumugon ang boses ng kanyang sekretarya. Narito na po sina Carmen Johnson at ang kanyang anak para sa paglilinis. Bumukas ang sliding glass doors. Pumasok si Carmen, nagtutulak ng kariton ng mga panlinis. Malinis at plansado ang kanyang madilim na asul na uniforme. Katabi niya ang kanyang anak na si Imelda Johnson, isang payat na bata na may luma ngunit maayos na bag pang-eskwela at sapatos na kuminang mula sa masinsinang pagpupunas. Maingat na tumingin si Imelda sa paligid, inoobserbahan ang lugar na pinagtatrabahuhan ng kanyang ina sa halos 10 taon. Sa kabila ng mahabang panahon, hindi pa kailanman naimbitahan si Carmen na maranasan ang lugar na iyon bilang higit pa sa isang trabahador. Kumilos si Ricardo sa paligid nila na parang mandaragit na umiikot sa kanyang biktima, naghahanap ng kahinaan. Carmen, aniya ng may mapanuyang tono, 8 ka ng taon dito, hindi ba? Ano ba ang natapos mong pag-aaral? Nagtapos po ako ng high school, mahinang tugon ng babae. High school lang, panguyam niyang sagot sabay hagikik. Tapos nakatitig kay Imelda na may tusong ngiti, idinugtong niya. At ito ba ang munting batang kulay na nangangarap ng mataas? Pasensya na, pero sa kulay ng balat niyo, hindi kayo nangangarap sa ganitong mga lugar. Makinis at parang biro ang tono ng mga salita, ngunit matalim na parang kutsilyo sa ilalim. Ibinaba ni Carmen ang kanyang paningin. Nabuhay siya rito sa pamamagitan ng pananahimik, hindi nakikita, pinapaliit ang sarili upang magkasya sa puwang na pinapayagan. Ang gusali ay puno ng tahimik na pagod ng mga tulad niya. Ngunit ngayon, katabi niya ang kanyang anak. At sa pagkakataong ito, ang hiya ay hindi itinago, kundi nag-aalab, matatag. Ipinagkalat ni Ricardo ang ilang dilaw na papel. Magkaroon tayo ng kaunting aliwan, Ania. Isang lumang manuskrito na napanalunan ko sa isang auction sa Sotheby's. Sabi nila, imposibleng isalin. Nagpatuloy siya. 5 pinakamagagaling na tagapagsalin sa New York ang sumuko. Halo-halo ito, klasikal na Chino, Arabe, Sanskrit, lumang Hebreo, Persyano, medieval na Latin, iba-iba ang bawat seksyon. Humarap siya kay Imelda, mapangmataas. O bata, kaya mo bang sabihin kung ano ang nakasulat dito? Tumingin siya sa ibaba, pinag-aralan ang masalimuot na guhit ng teksto. Ang mga titik ay dumaloy na parang ilog na hahati sa walang katapusang mga sanga. Hindi siya nagmadali. Kumikinang ang mga mata ni Ricardo sa malupit na katuwaan habang nakatitig kay Carmen. Naglilinis ka ng inidoro para sa mas nakatataas sa iyo. Ganoon din ang mangyayari sa anak mo, ang talinoy na mamana. At para sa katulad niya na may ganyang kulay, imposibleng makaakyat sa palapag na ito.
Itinaas ni Imelda ang kanyang mga mata, hindi puno ng galit, kundi kalmado at nakatutok. Sabi niyo hindi mabasa ng mga tagapagsalin, mahinahon niyang sagot. Ikaw ba kaya mo? Balik ni Ricardo. Hindi ako negosyante, tugon niya. At hindi ka rin tagapagsalin, kaya kung hindi mo rin mabasa, bakit mo pinagtatawanan ng iba sa parehong dahilan? Sandaling tumigil siya, nanatiling banayad, ngunit matatag ang kanyang tinig. Ang pagkakaroon ng pera ay hindi patunay na matalino ka. Natahimik ang silid. Maging ang ugong ng aircon ay tila naging tensyonado, parang kwerdas na hinigpitan. Nagdilim ang mukha ni Ricardo. Tinuturuan ba ng pampublikong paaralan ang mga tulad mo na sumagot ng ganyan? Isang dukhang bata na nag-aangking kaya ang hindi nagawa ng mga eksperto? Tigilan mo ang pangangarap. Hindi kumurap si Imelda. Nagsasalita ako ng siyam na wika. Ulit niya na parang isang malinaw na katotohanan. Kung gusto mo, susubukan ko. Tumaas ang kilay ni Ricardo. Napatigil si Carmen, halos hindi makahinga. Lagi niyang alam na mahilig mag-aral ang anak niya. Pero siyam na wika, hindi niya inisip na posible iyon. Banggitin mo, utos ni Ricardo sabay krus ng mga braso. Maingat na binilang ni Imelda gamit ang kanyang mga daliri. Espanyol, ang aking katutubong wika. Ingles, mataas. Mandarin, baguhan. Arabe, pang-usap. Pranses, katamtaman. Portuges, bihasa. Italiano, baguhan. Aleman, pang-usap. Ruso, baguhan. Bawat salita'y malinaw at tama, ang tinig ay matalim at tiyak. Tumawa si Ricardo ng mas malakas, ngunit may tensyon sa ilalim nito, parang maskarang nabibitak. Isang dukhang batang galing pampublikong paaralan na nagsasabing marunong ng siyam na wika, mukhang kalokohan, patunayan mo. Hindi umatras si Imelda. Libreng nag-aalok ang New York Public Library ng mga klase sa wika pagkatapos ng klase. Si G. Alvarez ang nagtuturo ng Arabe tuwing Huwebes. Dati siyang propesor ng literatura sa Damasco, ngayon driver ng taxi. Si Jiningyes Wong ang nagtuturo ng Mandarin tuwing Martes. Dati siyang pinuno ng departamento sa isang universidad sa Beijing. Si Bibibin Francesca Rossi ang humahawak ng Italiano tuwing Sabado. Naglilinis siya ng bahay sa araw at nagbo-volunteer sa gabi. Wala silang pera pero may karunungan. Natututo ako mula sa mga libro, apps at totoong tao. Kahit sino'y maaring makamit ang anuman kung sila'y may respeto at pagkakataon. Unti-unting lumuwag ang mahigpit na hawak ni Carmen sa kariton. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kinabukasan ng anak na puno ng dilim, kundi naliwanagan ng pagsisikap at suporta. Muling tumingin si Ricardo sa manuskrito, nawala ang kanyang ngisi, parang may humipo sa pinakamaselang bahagi ng kanyang pagmamataas at natuklasan ang bitak. O siya, sige, mahina na ang kanyang tinig, sabay turo sa mga pahina. Huminga ng malalim si Imelda, marahan niyang inilapat ang kanyang mga kamay sa marupok na papel at nagsimulang bumasa. Nagbago ang hangin sa paligid. Lumabas mula sa bibig ni Imelda ang mga salita sa klasikal na Chino na parang matutulis na guhit ng liwanag. Kasunod ang sinaunang Arabe, banayad at may ritmo, umaagos na parang masalimuot na disenyo ng alpombra Persiano. Pagkatapos ay lumipat siya sa Sanskrit, bawat tunog ay sinadya, mabigat, parang mga binhing handang tumubo. Sumunod ang sinaunang Hebreo, pagkatapos ay Persiano at medieval na Latin. Bawat wika ay may sariling tunog at kaluluwa, ngunit ang mga ideya ay dumaloy ng magkakasunod, gaya ng ilog na dumaraan sa iba't ibang lupain nang hindi nawawala ang agos nito. Nabuka ang bibig ni Ricardo sa pagkabigla, bago ito biglang nagsara na parang isdang hingal na hingal. Sa lahat ng taon ng kanyang pamamayani sa lugar na iyon, wala pang ganitong pangyayari. Hindi ito ang kapangyarihang nabibili ng pera, ito'y kapangyarihan ng tunay na kaalaman. Ipinatong ni Carmen ang kanyang kamay sa dibdib. Pumulupot ang mga luha sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang anak, ang parehong batang minsang nag-aral sa ilalim ng kumikislap na bombilya, ngayon
ay nakatindig ng tuwid, nagsasalita sa mundo mula sa lugar na hindi niya kailanman inakalang maaabot. Tumingin si Imelda kay Ricardo. Ang kanyang tinig ay kalmado at matatag. "Gusto mo ba akong ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito?" tanong niya. Hindi na makapagsalita si Ricardo. Isang salita lang ang lumabas mula sa kanyang labi. Oo. Hindi ito galing sa kayabangan, kundi mula sa tahimik, matagal nang nakalimutang bahagi ng kanyang sarili. Nagsimulang magsalita si Imelda. Ang manuskrito ay nagsasalita tungkol sa karunungan at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging mayaman. Ang tunay na karunungan ay hindi nakatira sa ginintuang gusali, kundi sa mga taong may mapagpakumbabang puso. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kakayahang igalang ang kapwa. Ang tunay na lakas ay hindi nananakit o nang iinsulto, ito'y nag-aangat ng tao. Tumigil siya sandali. Hindi tumaas ang kanyang tinig, ngunit tumama ang kanyang mga salita na parang mga palaso. Diretso sa pinakatagong refleksyon ni Ricardo sa loob ng maraming taon. Bahagi ng kanyang sarili ang gustong sumalungat, maghagis ng estadistika o mga terminong pangnegosyo, ngunit wala ng halaga ang lahat ng iyon. Nasa harap niya ngayon ang isang batang babae na marunong ng 9 na wika, nakabasa ng 6 na sinaunang kasulatan at hindi natitinag sa harap ng kanyang kapangyarihan. At siya, isang lalaking bumibili ng mga bagay para lang maramdaman ang kapangyarihan, ay biglang nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang kalooban. "Patawad," sabi ni Ricardo, nagulat sa tunog ng sariling tinig. Mabigat ang dating ng mga salita, napatingala si Carmen. Sa lahat ng kanyang panahon sa palapag na ito, wala pang nagsabi ng ganun sa kanya. Ngunit hindi ngumiti si Imelda. Marahan niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi sapat ang salita, aniya. Ang tunay na pagbabago ay napapatunayan lamang sa gawa. Tinitigan niya si Ricardo. "Kung nais mo talagang magbago, ibibigay ko ang mga kondisyon. Pero tatapusin ko muna ang pagsasalin." At sa 52 palapag, mataas sa ibabaw ng Manhattan, ang unang galaw na ginawa ng isang mayamang lalaki ay nabali. Binuwag ng karunungan ng isang bata. Nagbago ang laro. Hindi na pag-aari ng lalaking nakaupo sa likod ng mesa ang kontrol, kundi ng batang babae sa tabi ng manuskrito, kalmado, tiwala at hindi natitinag. Muling nagsimulang magsalin si Imelda. Bawat pangungusap ay bumubukas na parang susi na naglalapat sa isang nakatagong baul. Ang unang bahagi, anya, ay aral. Sinasabi nito, sino mang nag-iisip na nakahihigit siya sa iba dahil sa kanyang pera ay siyang pinakadukha dahil nakalimutan niyang kilalanin ang liwanag sa iba. Ang mga gumagamit ng kapangyarihan para ibaba ang kapwa ay mahina sapagkat tumatangkad lamang sila kapag pinaliliit nila ang iba. Hinawakan ni Ricardo ang gilid ng kanyang mesa, nabanat ang kanyang mga daliri. Ang batong dati matibay sa ilalim ng kanyang mga kamay ay biglang naging malamig at banyaga. Isang tinig sa kanyang isipan ang nagtulak na sumagot, ipagtanggol ang sarili, baluktutin ang mga salita ng bata. Ngunit napagtanto niya ang isang bagay. Hindi siya maililigtas ng luhika rito. Hindi dahil nabigo ang luhika, kundi dahil nakahanap ng boses ang katotohanan sa maraming wika. Ang ikalawang bahagi, pagpapatuloy ni Imelda, ay talinghaga. Inihahambing nito ang wika sa isang ilog. Ang tubig ay nag-iiba ng anyo at kulay habang dumadaloy sa iba't ibang lupain, ngunit ito'y tubig pa rin. Sa parehong paraan, ang tao ay nagbabago ng anyo, trabaho, maging ng salapi, ngunit nananatili silang tao. Hindi nagbabago ang kanilang halaga. Diretsong tumingin si Imelda kay Ricardo at inulit ang salita, danggal ng tao. Napasinghap si Carmen, tumama ang katotohanan, naranasan na niya ito.
ang tawaging kung ano-ano, tratuhing parang makina, ang ipakitang wala siyang halaga. Ngunit ngayon, narinig niyang sabihin ng anak ang salitang danggal, at may isang bagay sa kanyang kalooban, ang tila nabuksan, isang bagay na matagal na niyang isinara upang lamang makaligtas. Inilapag ni Imelda ang kamay sa huling pahina. Ang ikatlong bahagi ay tungkol sa pagpili. Kapag napagtanto ng mga may kapangyarihan na binaliwala nila ang karunungan sa paligid nila, may dalawa silang opsyon, magbago na'y umanatiling bulag. Napalunok ng malalim si Ricardo. Ang salitang hatol ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang batong nahulog sa walang hanggang balon. Tumingin siya sa paligid, sa mga obrang mamahalin, sa kandelabra, sa mga dingding na salamin, at bigla itong hindi na mukhang mga tropeo, kundi parang mga makinang natanikala. Humarap siya kay Carmen. Sa unang pagkakataon, hindi lamang niya nakita ang uniforme nito, nakita niya ang mukha. Mukha ng isang inang nagtiis ng walang katapusang gabi, ng walang pahinga. Nagkamali ako, mahina niyang sabi, ngunit tinaas ni Imelda ang kamay at marahang pinutol ang kanyang salita. May 3 kondisyon ako, Anya. Kung totoong may natutunan ka ngayon, ang pagtupad sa 3 ito ang magsisiguro na totoo ang iyong paghingi ng tawad. Tumango si Ricardo. Tinanggap niya ang mga kondisyon. Naunawaan niya ngayon na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagsisigaw, kundi nasa pagsunod sa tama. Una, sabi ni Imelda, sabay taas ng isang daliri, hihingi ka ng tawad sa nanay ko, hindi lang para sa araw na ito, kundi para sa 8 taong inari mong wala siya. Babanggitin mo ang pangalan niya, Carmen Johnson, at titingnan mo siya sa mata habang sinasabi ito. Humarap si Ricardo kay Carmen. Sandali siyang tumigil bago dahan-dahang nagsabi, Carmen Johnson, patawarin mo ako sa hindi ko pagtingin sa iyo bilang tao. Patawarin mo ako sa paraan ng pagtrato ko sa iyo sa harap ng iyong anak. Patawarin mo ako sa hindi ko kailanman pagtatanong kung sino ka. Nabali ang kanyang tinig sa salitang tao. Hindi agad nagsalita si Carmen. Hindi siya ngumiti, ngunit tumindig siya ng tuwid, pinarangalan ng katotohanan ng sandaling iyon. Ang lalaking minsan ay hindi man lang alam ang kanyang pangalan ay ngayoy natututo nang banggitin ito ng may paggalang. Hindi pa tapos si Imelda. Ikalawa, malinaw niyang sinabi, gamitin mo na ang kapangyarihan mo sa tamang paraan. Mag-alok ka ng mga scholarship, sabi ni Imelda. Bigyan mo ng pagkakataon ang mga estudyante mula sa mga pamilyang manggagawa, lalo na yaong mula sa mga inaapi. Punduhan mo ang mga klase sa wika sa pampublikong aklatan at sa loob ng iyong kumpanya, bumuo ka ng tunay na landas ng karera para sa mga janitor, kusinero, receptionist, para ang mga may nakatagong talento ay magkaroon ng pagkakataong lumiwanag. Nanahimik si Ricardo. Hindi siya sumalungat, hindi humingi ng detalyadong gastos. Sa halip na itanong, ano ang balik nito? Iba ang kanyang tinanong. Ilang scholarship ang sapat para maging makahulugan ito? 150, agad na sagot ni Imelda, walang alinlangan. Hindi bilang para sa publisidad, bilang na sapat para makapag-angat ng buong klase at mag-udyok sa iyo na gumawa pa sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ay tinaas niya ang 3 daliri. Huling kondisyon, mag-aral ka ng bagong wika para maintindihan mo kung ano ang pakiramdam na magsimula muli mula sa wala. Tuwing Martes, pagkatapos ng trabaho, pupunta ka sa New York Public Library. Ako ang magiging guro mo sa Mandarin. Walang VIP lounge, walang mamahaling upuan. Mga mesa lang na gawa sa kahoy at lapis. Matututo ka tulad ng lahat. Napatawa si Ricardo, hindi nang may panlilibak, kundi dahil sa pagkahiya. Ilang sandali lang ang nakaraan, pinagtawanan niya ang ideya. Ngayon, tumango siya. Sang-ayon, darating ako tuwing Martes. Hindi iniabot ni Imelda ang kamay para makipagkamay.
Hindi pa. Tinitigan niya ito sa mata. Sinusuri kung totoo ang kanyang mga salita. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang tingin, tapos na siyang umiwas sa mga bagay. Gusto mo bang marinig ang dulo ng manuskrito? Tanong ni Imelda. Tumango siya. Binasa ni Imelda ng malakas. Ang pinakamayaman ay yaong tumutulong sa iba upang lumago. Ang pinakamalakas ay yaong nagbabangon sa kapwa kapag sila'y bumagsak. Ang pinakamarunong ay yaong naaalala ang mga panahong sila'y naging bulag. Tumulo ang luha ni Carmen, hindi mula sa hiya, kundi mula sa biglang paggaan. Ang mga taong pasa ng bigat na hindi nakikita ay tila naalis, na para bang may tumulong sa wakas upang buhatin ito kasama niya. Tumingin si Ricardo sa salaming dingding patungo sa skyline ng Manhattan. Patuloy pa rin kumikilos ang lungsod. Ngunit sa ibaba, sa mga kalsada, naroon ang lugar na hindi niya kailanman pinuntahan, ang pampublikong aklatan kung saan tahimik na nabago ang kanyang buhay, hindi sa tinta kundi sa mga salita ng isang bata. Tapos na tayo dito, sabi ni Imelda, isinara ang manuskrito. Magkikita tayo sa Martes sa aklatan. Magdala ka ng notebook na grid at lapis, may takdang aralin, sanayin ang 4 na tono, kopyahin ang 10 radikal. Ngumiti si Ricardo sa unang pagkakataon buong araw, isang tunay na ngiti, walang kayabangan o pagtatanggol. Naiintindihan, humarap siya kay Carmen, salamat Carmen. Huminto siya sandali. Ang pagsasabi ng pangalan ng isang tao ay walang kinukuha sa iyo. Minsan, iyon ang unang hakbang para maging mas mabuting tao. Habang itinulak ni na Carmen at Imelda ang kariton palabas ng opisina, malambot ang tunog ng mga gulong sa karpet na, sa unang pagkakataon, hindi nilamon ng katahimikan, nagbago ang bigat sa silid. Ngayon, ang may pinakamatinding timbang ay hindi marmol o pera, kundi ang pangako ng isang tao na mamuhay ayon sa kanyang salita. Darating ang Martes, haharapin niya ang mga pahina ng mabibigat na bigkas. Kailangang itayo, mula sa simula, ang mga programa ng scholarship. Magtataas ng kilay ang mga tao sa kanyang country club. Ngunit sa tahimik na aklatan ng kanyang buhay, 3 hindi na mabuburang linya ang naisulat. At sa dulo ng 3, naroon ang lagda ng pinakabatang guro na nagkaroon siya, Imelda Johnson. Amoy lumang pahina at pinakintab na kahoy ang lobby ng aklatan. Nakahinto si Ricardo Ortega malapit sa front desk, hawak ang isang grid-lined na notebook at bagong biling lapis mula sa tindahan sa ibaba. Walang driver, walang sekretarya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, dumating siyang mag-isa at sa tamang oras. Tahimik ang kanyang telepono sa bulsa, sinuyod ng kanyang mga mata ang silid pagbasa. Isang matandang babae ang nagtuturo ng pagmumultiplikasyon sa kanyang apo. Isang grupo ng mga kabataan ang nakatutok sa kanilang takdang aralin. Ilang imigrante ang dahan-dahang nagtatype, maingat na para bang mawawala ang kanilang mga pangungusap. Dumating ka, sabi ng isang tinig. Lumabas si Imelda Johnson, suot ang navy blue na hoodie at isang backpack na puno ng libro. Nakataling maayos ang kanyang buhok. Hindi siya nagkunwaring humanga ni nagyabang. Tinanggap lamang niya ito ng may tahimik na lakas. Ganito ang patakaran ng klase, sabi niya. Walang VIP. Patayin ang telepono. Huwag manggulo. Hindi pinagtatawanan ang pagkakamali. Itinutuwid ito. Tumango si Ricardo at itinago ang telepono. Binuksan ni Imelda ang kanyang notebook at ipinakita ang unang aralin. Nakasulat sa itaas ang 4 na malalaking marka ng tono. Isang tuwid na linya, isang pataas na guhit, isang kurbang bumababa at umaangat muli, at isang pababang guhit. Mama, malinaw niyang binigkas. Sinubukan ni Ricardo ulitin. Aniya, ngunit lumabas itong magaspang, malakas laban sa mesa na kahoy. Ngumiti si Imelda, banayad. Mas maganda kaysa sa una mong subok,
Sa ikatlong ulit, mas madali na. Pagkatapos noon uulitin natin, bagamat malamig ang hangin, namuo ang pawis sa batok ni Ricardo. Sa kanyang karaniwang mundo, ang isang pagkakamali ay dahilan na para pagtawanan o itaboy. Ngunit dito, ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Sa susunod na mesa, isang lalaking nasa edad 50 taon na may malalalim na mata ang bahagyang tumango nang tamaan ni Ricardo ang tono. Ipinakilala siya ni Imelda. Ito si Dr. Alvarez, guro ko sa Arabe. Nagmamaneho siya ng taxi sa araw, nagtuturo ng wika sa gabi. Tumayo si Ricardo upang batiin ito. Nakipagkamay na siya sa mga CEO, pangulo at bilyonaryo. Ngunit sa sandaling iyon, nakatayo sa harap ng isang iskolar na walang formal na titulo, nakaramdam si Ricardo ng tahimik na pagpapakumbaba. Magandang gabi, Ginoong Ortega, wika ni Alvarez sa mabagal, marikit na Ingles. Ngayong gabi, tayo'y magpapalitan ng lugar. Ang pagpapakumbaba, sabi ni Imelda, ay ang iisang wika na nauunawaan ng lahat. Umuulit-ulit ang kaisipang iyon sa isipan ni Ricardo na parang isang matagal na nota. Habang sila'y nagpapatuloy, dumaan ang isang matandang babae na may buhok na kulay pilak. Gingri Soriano, tawag ni Imelda. Nakuha ng estudyante ko ang tamang bigkas ng ma. Ngumiti si Gingri Soriano at kumulubot ng may kabutihan ng kanyang mga mata. Lahat ay nadarapa sa simula, sabi niya. Ang mahalaga ay kung paano ka nadadapa, kung patungo ba sa tamang direksyon. Napatawa si Ricardo sa sarili. Ang buong buhay niya ay tungkol sa pagangat, umakyat, mangibabaw. Ngunit ngayon, natututo siyang bumagsak. May layunin, may biyaya. Sa pagtatapos ng sesyon, binigyan siya ni Imelda ng takdang aralin. 10 radicals, sabi niya, 5 pangkaraniwang pagbati. Sanayin ang 4 na tono, 20 beses bawat isa. Martes, parehong oras, parehong lugar, mesa numero 12. At kung hindi ka makakadalo, dagdag niya, hindi mo mababayaran para makaligtas. Babalikan mo ito sa pamamagitan ng pagsisikap. Tumango si Ricardo, tumingin sa paligid ng tahimik na silid-aklatan. Ang mga upuan dito'y payak, kahoy, simple, malayo sa mga nasa 52 palapag kung saan ang isang upuan ay katumbas ng isang buong taong scholarship. At gayon man dito, ligtas siyang hindi maging malakas, ligtas magkamali, ligtas matuto. Kinabukasan ng umaga, nagpatawag si Ricardo ng agarang pulong ng kumpanya. Ngunit sa halip na karaniwang revenue slides, 4 na linya lamang ang lumabas sa screen. Mga scholarship, programa sa wika sa aklatan, pag-unlad ng karera para sa mga manggagawa sa serbisyo, mga listening circle. Nagbulong-bulungan ng silid, tila naguluhan ang CFO na si Ismael Green. Magkano ang magagastos dito, tanong niya. Ano ang epekto sa margin? Magtatanong ang mga shareholder tungkol sa tubo. Matatag na sumagot si Ricardo, 150 buong scholarship, permanenteng pondo para sa 12 sangay ng aklatan, landas ng karera sa loob ng kumpanya para sa mga manggagawang serbisyo, pagsasanay, sertipikasyon at pagpapalakas ng kasanayan. Kung ROI ang hanap nyo, balikan nyo sa loob ng 1 taon. Tingnan nyo ang retention, tingnan ang talento, tingnan ang kultura. Nagbago ang timpla sa silid, nag-alinlangan ng HRVP. Sino ang mamumuno rito? Humarap si Ricardo sa pinto. Carmen Johnson. Napuno ng mga bulalas ang silid. Pumasok si Carmen, hindi dala ang mop kundi isang notebook. Sa pabalat nito'y nakasulat ang 4 na salita, pangalan, pakikinig, katarungan, pagkakataon. Hindi niya kailangan ng slides. Nagsisimula ang respeto sa tamang pagbigkas ng pangalan, sabi niya. Ang susunod ay ang pakikinig, hindi lang magalang, kundi may pananagutan. Pagkatapos, aayusin natin ang sira. Mga kontrata, landas ng promosyon, benepisyo, ang totoong oportunidad ay dapat may kasamang totoong gabay.
May bulungan mula sa likuran. Hindi ba't espesyal na trato lang ito para sa staff? Narinig ito ni Ricardo. Sa pagkakataong ito hindi niya pinalampas. Kung iniisip ng sino man na paboritismo ito, sabi niya, malugod kayong inaanyayahan sa listening circle ngayong araw. Umupo kayo kasama si Carmen. Umupo kayo kasama si Imelda. Makinig at saka magpasya. Nang hapon na iyon, nagbago ang ayos ng silid-pulong. Walang makintab na mesa, walang badge ng titulo, mga upuan lang sa bilog, mga software engineer, janitor, guardia, team lead, lahat ay magkasama, magkakapantay. Binuksan ni Imelda ang talakayan. Kailan ng huling pagkakataon na naramdaman na yung hindi kayo nakikita sa trabaho? Tanong niya. Isang senior engineer na tubong India ang nagbahagi kung paano tinutukso ang kanyang punto sa Ingles. Isang cleaner ang nagsabing tinawag siyang The Lady sa loob ng 3 taon. Wala ni isa ang nagtanong ng kanyang pangalan. Nagkibit-balikat ang isang dating manager. Hindi ko naman ibig sabihin ng masama iyon. Maingat ngunit matatag na tumugon si Imelda. Hindi ito tungkol sa intensyon, ito'y tungkol sa epekto. Simula ngayon gagamitin natin ang mga pangalan. Kung makalimutan itama, walang palusot. Pagsapit ng gabi, isang mensahe ang lumitaw ng anonymous sa Slack ng kumpanya. Mandarin Tuesdays with the janitor's kid, required na ba yun? Hindi ito garapal pero puno ng paghamak. Hindi ito binaliwala ni Ricardo. Tumugon siya ng hayagan, hindi sapilitan ang mga klase sa wika. Ang sapilitan ay respeto. At sino mang tatawag sa isang bata na anak ng janitor ay kailangang muling matutong magsalita tungkol sa mga tao. Nag-umpisa ang maiinit na tugon, may mga nagpasalamat, may mga nagreklamo, lumambot na ang CEO. Hindi binura ni Ricardo ang usapan. Sa halip, nag-schedule siya ng 2 pang-listening circles. Si Carmen ang nag-asikaso ng oras. Si Imelda ang nagtanong. Sumali rin sina Alvarez at Jingetsu Soriano. Sa ikatlong bilog, unti-unti nang naunawaan ng lahat, hindi ito ayuda. Isa itong pagwawasto, isang pagbabalanse ng timbangan. Gayunpaman, umulan ng batikos mula sa labas. Isang finance blog ang naglathala ng headline Ortega Tech Goes Woke. CEO learns Mandarin at Public Library. Promotes janitor to executive team. Napuno ng insulto ang mga komento tungkol sa kulay ng balat, tungkol sa talino. Binasa lahat ni Ricardo, bawat salita, at sumulat siya sa buong kumpanya. Kapag tumindig ka laban sa kawalang katarungan, sisigaw ito. Kapag sumisigaw, ibig sabihin, tinamaan mo ang tamang ugat. Patuloy nyo lang gawin ang trabaho. Patuloy na magpakita. Muling dumating ang Martes, bumalik si Ricardo sa Mesa 12. Tumingala si Imelda. Nasaan ang mga radicals mo? Binuksan ni Ricardo ang kanyang notebook, punong-puno ng mga practice na guhit. Tumango si Imelda, banayad, sapat na para gustuhin niyang manatili pa. Sa loob ng 1 oras, magkasama silang nagtrabaho. Sa bawat pagkakataong tama ang kanyang karakter, kumindat ng marahan si Ginning Soriano mula sa kabilang mesa. Sa tuwing siya'y nagkakamali, yumuko si Dr. Alvarez at bumulong mas dahan-dahan. Sa pagtatapos, tinitigan siya ni Imelda at nagsabi, sa susunod na linggo, maikling sipi sa klasikal na Chino, walang pinyin, walang kodigo. Magkakamali ka, uulitin mo, normal yon. Ngumiti si Ricardo. May sarili ring tono ang tagumpay, aniya. Sa tingin ko, mali ang bigkas ko rito sa loob ng maraming taon. Isinuot ni Imelda ang kanyang backpack at tinapik ang notebook niya. Bukas sa trabaho, sabi niya, may mahihirap pa ring salita. Kahit isa lang ang tama mong tunog, sa bawat pagkakataon, sa kalaunan, ang mga tunog na yon ay magiging buong pangungusap. Lumubog na ang gabi sa Manhattan. Patuloy na nagniningning ang 52 palapag sa ilalim ng artipisyal na ilaw, ngunit para kay Ricardo, mas mainit
At mas makahulugan ngayon ang malalambot na lampara ng pampublikong aklatan. May natutunan siyang totoo, ang kapangyarihan ay hindi nawawala kapag sinabi mong patawad. Ito ay lumilipat lamang mula sa mapagmataas na halakhak patungo sa tahimik na respeto ng mga taong noon ay hindi binibigyan ng upuan sa mesa. Biyernes ng hapon, Summit Club. Makakapal na kurtinang pelos, pinakintab na kahoy na panel, mga basong alak na kumikislap sa ilalim ng gintong liwanag. Sa isang pribadong mesa nakaupo sina Ernesto Reyes mula sa hedge funds, Sebastian Price mula sa pharmaceuticals at Ethan Cole mula sa telecom. Sanay ang mga lalaking ito na sukatin ang isa't isa batay sa stock reports at net worth. Itinaas ni Ernesto ang kanyang baso at ngumisi. Narinig kong ginagawa mong social experiment ang kumpanya mo. Nag-aaral ka raw ng Mandarin sa pampublikong aklatan? Itinataas mo raw ang isang janitor bilang executive? Bawat pangungusap ay bumukas na parang kahon na puno ng lumang pagkiling. Maingat na inilapag ni Ricardo ang kanyang baso. Carmen Johnson ang pangalan niya. Siya na ngayon ang namumuno sa aming People Development Strategy. At ang guro ko sa Mandarin ay ang anak niya, si Imelda Johnson, 12 taong gulang. Napasinghal si Sebastian, PR stunt lang ba ito o gusto mong akitin ng mga Chinese investor? Dinugtungan ni Ethan, huwag kang magpahibang. Ang tunay na talento ay hindi nanggagaling sa mga silid kubeta. Nanatiling kalmado si Ricardo. 6 na linggo lang ang nakalipas, tatawa sana siya kasama nila. Ngunit ngayon, iba ang pinili niyang mga salita. Ernesto, doktor ka. Si Alvarez ay dating propesor ng Arabic Literature. Si Jinyong Wong ay minsang namuno ng departamento sa Beijing. Digmaan at hangganan ang nagtaboy sa kanila mula sa universidad. Hindi kakulangan ng talento. Inabot ako ng 51 taon bago ko maintindihan yon. Ibinagsak ni Ernesto ang kanyang baso. Pinapakita mong mahina tayo. Hindi gusto ng mga shareholder ang ganitong woke na kalokohan. Ngumiti si Ricardo, walang pang-uuyam. Kung natatakot ang mga shareholder sa dangal at sa pamumuhunan sa tao, marahil hindi sila ang tama para sa Ortega Tech. Sumingkit ang mga mata ni Sebastian. Pumili ka ng panig, 1 linggo para sumunod o wala ka na sa bilog na ito. Tumayo si Ricardo, hindi sa galit, hindi sa pagtutol. Alis na ako, sa inyo na ang bilog na ito. Nakahanap na ako ng bago, sa aklatan, sa silid-aralan, sa mga scholarship at pangalawang pagkakataon. Lumakad siya palayo. Sa kanyang likuran may pabulong na nagsabi, luko-luko. Ngunit bumagsak lang yon na parang bato sa makapal na karpet, walang alingaw-ngaw. Dumating ang Lunes, oras para sa quarterly shareholders meeting, charts at spreadsheets ang pumuno sa screen. Ipinakita ni CFO Ismael Green ang konserbatibong mga projection. May isang nagtaas ng kamay. Narinig naming tumataas ang gastos sa scholarship at mga aklatan. Paano ang profit margins? Hindi umilag si Ricardo sa katotohanan. Oo, tumaas ang paggastos. Ngunit bumaba ang turnover ng empleyado, matatag ang productivity, bumaba ng 30% ang mga aksidente sa 2 planta matapos ang retraining at mas maayos na schedule. Dumoble ang bilang ng mga aplikante dahil sa mas mabuting reputasyon natin. Umiling ang isa pang investor. Correlation lang yan, hindi ebidensya. Tumango si Ricardo. Tama, kaya't magpatakbo tayo ng eksperimento. 2 departamento ang susunod sa bagong modelo, 2 ang mananatili, 6 na buwang datos. Subukan nating tayaan ang tao. Maya-maya may bumulong na ID kay Ricardo. May problema sa lobby. Lumabas siya, isang poster ng Imelda Johnson Scholarship ang binaboy. Binura ito ng makapal na itim na marker. Katabi nito, isang bastos na guhit at ang mga salitang stay in your lane. Walang direktang insulto,
Ngunit malinaw ang mensahe. Inaatake ang kulay ng balat ni Imelda at ang trabaho ng kanyang ina. Nabagabag ang security, nagbulungan ng mga empleyado. Tahimik na nakatayo si Carmen, maputla ngunit nakataas ang ulo. Dumating si Imelda, 1,100 at 63 sandali ang lumipas. Huminto siya, tumingin sa vandalismo at hindi umiyak. Itinaas niya ang telepono, kinuna ng larawan at hinarap ang dumaraming tao. Dalawa ang gagawin natin, sabi niya. Una, buburahin natin ito. Walang karapatang manatili ang puot sa dingding na dapat nagpapalakas. Pangalawa, hindi natin ito buburahin ng tahimik. Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon. Tinawag niya ang cleaning staff na dumating dala ang mga gamit. Pagkatapos naglagay siya ng maliit na speaker sa sahig. Ito ang paninindigan natin, wika niya sa lahat. Tinatawag natin ang mga tao sa kanilang pangalan. Inaayos natin ang sira. Ang ginawa ay laban kay Carmen Johnson, Imelda Johnson, at sa lahat ng naniniwala sa patas na edukasyon. Hindi tayo tutugon ng poot, ngunit magkakaroon ng pananagutan. Rerepasuhin ang security footage. Ang responsable ay masususpinde, daraan sa bias training at kung papayag ang mga apektado, magbibigay ng pampublikong paghingi ng tawad. Biglang lumapit ang isang manager na nasa 40, mahigpit ang mukha. Ako yon, pag-amin niya. Na-overwhelm ako, natatakot ako. Ang bilis ng mga pagbabago. Hindi ko sinadya na insultuhin ang kanyang kulay. Tinitigan siya ni Carmen, hindi puno ng galit, kundi may matatag na tinig. Ang intensyon ay hindi binubura ang pinsala, natatakot kang mawalan ng espasyo, pero ang espasyo mo ay hindi galing sa pagtapak sa akin. Sinuspinde ni Ricardo ang lalaki ng 3 linggo na walang bayad. Kakailanganin niyang dumalo sa 3 listening sessions at magbigay ng pampublikong paghingi ng tawad. Makakabalik lamang siya kung pareho ni na Carmen at Imelda ang maniniwala na siya'y tapat. Diretsong tumingin ng lalaki sa kanila. Patawad, aniya, may luha sa mga mata. Bahagyang tumango si Carmen. Narinig kita. Nilinis ang graffiti sa dingding sa mismong oras na iyon. Nagpasya si Ricardo na huwag muna palitan ng bagong poster ang dinumihang isa. Sa halip, ipinaframe niya ang nilinis na bersyon at naglagay ng maliit na caption sa ibaba. Dinungisan, ibinabalik, naiwan ng mantsa bilang paalala. Nagsalita si Imelda, isulat ang mga pangalan ng tumulong sa paglilinis, ang janitorial team, front desk staff at ang taong umamin sa ginawa niya. Tumango ang lahat, hindi ito tungkol sa pagbura ng nangyari. Ang katarungan ng komunidad ay hindi nagtatanggal, ito'y nagsasama. Inaanyayahan nito ang mga tao na sumali sa proseso ng pagtutuwid, hindi itinataboy palayo. Bumalik si Ricardo sa itaas. Pasensya na sa pagkaantala, sabi niya sa mga shareholder. Ngunit ang nangyari sa ibaba ay hindi pagkasira ng ating sistema, isa itong pagsubok sa tiwala. At nalampasan natin ito. Isang senior shareholder, karaniwang matigas, kulay pilak ang buhok at laging tahimik, ang yumuko at nagsalita ng dahan-dahan. Hindi ko matiis ang hungkag na PR, ngunit kung lumilikha ka ng lugar na ang mga janitor at engineer ay magkasamang humaharap sa krisis, mananatili ang puhunan ko dito ng 3 taon pa. Kinagabihan, bumalik si Ricardo sa aklatan, binuksan ni Imelda ang bagong kabanata, isang maikling sipi sa klasikal na Tsino. Nabunggo-bunggo si Ricardo sa mga salita, sinubukan muli, hanggang sa wakas, malinaw niya itong nabasa. Magaling, ngumiti si Imelda. Bukas ang unang yugto ng scholarship interviews. Gusto mo bang sumama? Hindi para mag-grade, kundi para makinig. Tumango si Ricardo. Sapat na ang pag-uusap ko tungkol sa sarili ko. Panahon na para makinig ako sa iba. Gabi na nang maglakad siya sa tahimik na 52 palapag. Kung saan dati nakasabit ang mga mamahaling sining, naroon na ngayon ang mga litrato.
Si Alvarez hawak ang tsyok, sumusulat ng mga letrang Arabe. Si Gang Wong nakangiti sa likod ng tambak ng mga libro. Isang batang Latinx na babae hawak ng may pagmamalaki ang kanyang scholarship letter. Si Carmen namumuno ng round table kasama ang staff. Pinahina ni Ricardo ang ilaw, lumambot ang espasyo at sa ibaba, sa dingding kung saan nilinis, ngunit hindi tuluyang nabura ang dinungisang poster na natili ang bahagyang marka. Isang peklat na iniwan ng sinadya, paalala na ang gawaing ito ay laging may bakas. At marahil ang pagpapanatiling nakikita ng peklat ang tanging paraan upang hindi na siya muling bumalik sa panahong iniisip niyang nakatataas siya sa lahat. Bago umalis, binuksan ni Ricardo ang kanyang grid notebook at isinulat, "Mas mahirap ang matutong unawain ang wika ng isang tao kaysa sa pag-aaral ng Mandarin. Ngunit ang gawin ang dalawa ang tunay na paraan upang maunawaan ang mundo." Isinara niya ang notebook. Kinabukasan, pupunuin ng mga tinig ng mga kandidato sa scholarship ang silid na parang sariwang hangin. At sa gitna nito, naghihintay ang isang lapis sa kanyang kamay, handang magsulat ng bagong kwento. Ang ikalawang palapag ay ginawang pansamantalang lugar ng panayam. Simpleng folding chairs, puting tela sa ibabaw ng mga mesa, mga paper cup ng tubig, mga name tag na isinulat kamay. Si Carmen Johnson ang namahala sa silid. Katabi niya ang blind review panel, dalawang batang department leads, isang veteranong engineer, si Dr. Alvarez, si Jiningi Wong, at sa gitna ang pinakabata sa lahat, si Imelda Johnson. Hindi nagsalita si Ricardo. Sa harap niya ay isang blankong papel na may 4 na salitang isinulat kamay ni Imelda. "Huwag, Magister Putol, makinig." Pumasok ang unang estudyante, Evelyn Rivera mula Queens. Dala niya ang bungkos ng bilinggual na tula. "Sinulat ko ito habang hinihintay ang nanay kong matapos ang trabaho." Sabi niya, mahigpit na hawak ang isang murang kwintas na nanginginig ang mga daliri. Tinanong ni Imelda, "Kailan mo naramdaman na invisible ka?" Naalala ni Evelyn ng isang guro na tinawag na cute ang kanyang punto, pero binigyan siya ng mababang grado dahil daw sa kitchen grammar. Hiningi ni Dr. Alvarez na magbasa siya ng isang tula. Nang ginawa niya, natahimik ang buong silid. Nakinig si Ricardo ng mabuti. Ang talento ng dalaga ay hindi nangangailangan ng art gallery o mayamang sponsor. Narito ito nagsasalita para sa sarili nito. Sumunod si Mario Reyes mula Brownsville. Pumasok siyang may dalang robot na gawa sa pinagtagpi-tagping bakal. "Mahal ko ang subway," sabi niya, kumikislap ang mga mata. "Gusto kong mag-aral ng rail engineering." Tinanong siya ni Imelda tungkol sa isang panahong nabigo siya. "Nag-apply ako para sa libreng internship minsan?" Aniya, nakangiti. Tiningnan ng lalaki ang hoodie ko at tinanong kung iyon ba ang dress code. "Umuwi ako, gumawa ng Python simulation ng subway braking system at ipinadala ko. Tinawag nila ako pabalik." Pagkatapos ay si Noah Higgins mula Staten Island, maputi, kalmado, malinis ang pagkakasulat ng mga tala. "Namatay ang tatay ko dahil sa opioids," sabi niya. "Nagtatrabaho ako sa ferry. Hindi ako madaldal pero palagi akong nasa oras." Minarkahan ni Imelda ang dalawang bagay, pagpapatuloy at disiplina. Ang scholarship na ito ay hindi tungkol sa pagbibigay gantimpala sa isang lahi lamang. Ito'y tungkol sa pag-abot sa mga madalas na hindi napapansin, anumang pinagmulan. Tapos pumasok ang isang kumpiyansang batang babae na blonde. Gloria Green. Sumama ang kanyang ina. Kumislap ang resume. Private school. Model UN. Summer study abroad. Sa labas ng silid, nag-text si CFO Ismael Green sa isang aide, "Ismael this one." Nakita ni Carmen ang text ngunit hindi natinag. Manatili ang proseso. Ipinamahagi ni Imelda ang blind packets. Tinanggal ang mga pangalan at ZP code. Natira lamang ang mga sanaysay at ebidensya ng pagsisikap.
Maliwanag at propesyonal ang pagsasalita ni Gloria. Ngunit nang tanungin siya ni Imelda ng parehong tanong, kailan mo naramdaman na invisible ka? Napahinto siya. Ako, hindi ko pa yata naisip yon. Perpekto ang kanyang grado, kahanga-hanga ang karanasan, ngunit mababaw ang lalim. Ipinakita ito sa marka ng panel. Sa break, lumapit si Ismael pabulong. Tinatanggihan niyo siya dahil sa bias? Pantay ang tono ni Carmen. Hindi, sinusunod namin ang blind process. Kung malakas ang kanyang file, lalabas iyon kahit wala ang pangalan niya. Nagngalit ang panga ni Ismael, ngunit matapos ang mga nasaksihan niya nitong mga linggo, wala na siyang nasabi. Pag-alis niya, itinulak ni Imelda ang isang sulat kamay na nota sa mesa. Lahat ay naghahanap ng side door, ngunit ang katarungan ay isang tuwid na linya, hindi isang shortcut. Binasa ni Ismael ang tala, itinupi ito at hindi na nagsalita pa. 2 araw, 327 aplikantes, ikiyus Yirmi Panayam. Lahat ay sinuri, tinalakay at pinili hanggang sa umabot sa 150 scholarship recipients. Maganda ang naging halo. Latinx, Asiano, working class na puti, mga anak ng driver ng bus, nurse sa bahay, kahera sa grocery, manggagawa sa pabrika at magsasaka. Nagpanukala si Imelda ng isang malinaw at makapangyarihang patakaran. Bawat iskolar ay kailangang magbigay ng 10 oras bawat buwan sa community service, pagtuturo sa iba o pagtulong sa aklatan. Ang pagbabalik ay bahagi ng pag-unlad. Idinaos ang seremonya ng paggawad sa auditorium ng kumpanya. Walang malalaking screen, walang laser lights. Isang entabladong kahoy, isang itim na kurtina at isang hanay ng simpleng mikropono lamang. Sa pasukan, nagkamali ang isang gwardya at sinabihan ng isang ama na may alikabok ang damit mula trabaho. Doon ang side door. Dumating si Carmen sa tamang oras. Walang side door dito, sabi niya ng marahan. Mangyaring dumaan ka sa main hall. Natigilan ng lalaki, nagulat, ngunit ngumiti at naglakad papasok ng may dangal. Naroon ang press. May isang reporter na nagtanong kay Ricardo, ito ba ay bagong bersyon ng affirmative action? Nagsimulang sumagot si Ricardo, ngunit tumingin siya kay Imelda. Siya ang lumapit. Ang pagkakapantay ay kapag lahat ay binibigyan ng sapatos, sabi niya. Ang equity ay kapag tiniyak mong kasya ang mga sapatos. Sinusukat muna ng aming scholarship bago ito ibigay. Binabasa namin ang aplikasyon ng walang pangalan o zip code. Tinitingnan namin ang pagsisikap, kuryosidad at disiplina. Walang pinipili dahil sa kulay ng balat. Lahat ay pinipili dahil sa potensyal na pilit tinatabunan ng kahirapan at pagkiling. Sumagot ang karamihan ng isang mahinang alon ng pagsang-ayon. Tumingin si Ricardo kay Imelda at napagtanto kung bakit siya nagsasanay ng tono tuwing Martes ng gabi. Dahil ang pagbabalangkas ng isang pangungusap ay katulad ng pagbabalangkas ng katarungan. Tinawag ang mga pangalan. Si Evelyn Rivera ay naglakad sa entablado, dala ang kanyang mga tula habang umiiyak ang ina sa audience. Itinaas ni Mario Reyes ang kanyang robot at pumutok sa hiyawan ang buong silid. Mahinang bumulong ng salamat si Noah Higgins. Mahigpit na hawak ang kanyang scholarship letter gaya ng pagkakahawak niya sa ferry dock tuwing umaga. Sa dulo ng auditorium, tahimik na nakatingin si Ismael Green. Naalala niya kung paanong minsang nagmap ng sahig ng ospital ang kanyang ama bago naging supervisor. Marahil dahil sa takot sa pagbabago, nakalimutan niya ang kanyang sariling simula. Yumuko siya at nag-type ng mensahe na hindi niya kailanman ipinadala. Mali ang tono ko. Pagkatapos ng seremonya, hiningi ng isang news channel ang panayam. Tinanong si Imelda ng reporter, 12 taon ka lang. Bakit ikaw ang nagtuturo sa isang CEO? Sumagot siya dahil gusto niyang matuto at dahil kapag may nagsabi ng sorry at totoo ang ibig sabihin, nararapat silang bigyan ng pagkakataong lumago.
Mahinang natawa si Ricardo. Ito ang pinakamagandang media soundbite na nakuha niya kailanman dahil hindi ito soundbite. Isa itong katotohanan. Kinagabihan sumakay ng elevator sina Ricardo at Carmen pababa sa lobby. Nandoon, nakasabit sa dingding ang dinungisang scholarship poster. Ngayon ay naka-frame. Ang bagong caption ay nakasulat, "Dinungisan, inayos, naiwang mansa bilang paalala." Huminto si Ricardo upang titigan ito. "Bukas, makikipagpulong ako sa board," sabi niya. "Hihingi sila ng hard numbers." Tumango si Carmen. "Ibibigay natin sa kanila ang masusukat na kwento, bumabang staff turnover, na italang mentorship hours, mga manggagawang kumukuha ng night classes, mga bagong landas na binuksan. Ang metrics ng tiwala ay mga gawaing paulit-ulit sa paglipas ng panahon." Lumabas si Ricardo. Tuyo ang hangin ng lungsod, kumikislap ang mga ilaw ng Manhattan, ngunit para sa kanya, ang pinakamatinding tunog ay ang katahimikan sa auditorium kaninang araw. Ang tahimik na sandali pagkatapos ng bawat okay ni Imelda, matapos ang bawat pangalan na tinawag, ang sinimulan bilang bungkos ng nakalimutang mga pahina sa 52 palapag ay nagbago, naging higit pa. Isang kontrata panlipunan, isinulat ng mapagpakumbabang kamay ng isang lalaking minsang puno ng kayabangan at ng matatag na kamay ng isang batang babae na palaging marunong bumasa ng mundo. Lunes ng umaga, strategy meeting, walang rainbow-colored graphs, walang tambak ng dashboards, isang whiteboard lang. Kinuha ni Ricardo ang marker at isinulat ang 4 na matitinding salita: humiliation, education, action, multiplication. Ito, Anya, ang sistemang pinagdaanan ko. At ngayon, ipatutupad natin ito company-wide. Step 1, humiliation. Hindi para ipahiya kundi para harapin. Pinangunahan ni Carmen ang isang session para sa executive team. Bawat isa ay kailangang magsulat ng isang pagkakataon na kanilang minaliit o hindi iginalang ang iba, sinasadya man o hindi. Walang palusot. Ang layunin ay awareness. Tumayo si Ismael Green. Sinubukan kong markahan ang file ni Gloria. Natakot akong maiwan ang mga batang tulad niya, tulad ng sa akin. Inaamin kong nagkamali ako. Aatras ako sa selection panel para sa susunod na taon. Hindi malakas ang palakpakan ng silid. Tahimik lang na may respeto. Isang pagkilala na may naghubad ng kanyang baluti. Step 2, education. Pagkatuto, hindi pangangaral. Inilunsad ni na Alvarez, Jinying, Wong at ng HR team ang bagong training structure. Ang 3-2-1 model. 3 oras ng responsible listening. Sabihin ng tama ang mga pangalan. Magtanong. Sumagot ng hindi nagtatanggol. 2 oras ng bias awareness. Role plays. Pag-unawa na mas mahalaga ang epekto kaysa intensyon. 1 oras ng uplift training, paano magbigay ng oportunidad, mentoring, job shadowing, microgrants. Walang mahahabang slide deck, mga tunay na kwento at pakikipag-ugnayan ng tao lamang. Lahat ng manager ay inatasang tapusin ang training sa loob ng 30 araw. Step 3, action, pagdidisenyo muli kung paano gumagana ang mga bagay. 2 departamento ang pinili para subukan ang bagong sistema, habang 2 ang nanatiling kontrol tulad ng ipinangako ni Ricardo sa mga shareholder. Sa mga pilot unit, binago ng team ni Carmen ang job pathway para sa janitorial staff. Mula cleaner, team lead, facility coordinator, operations and safety associate. Bawat hakbang ay nakaugnay sa night classes sa Aklatan, basic IT, communication, Ingles, Mandarin, Arabe. Binago rin ang timesheets. Ang oras ng pag-aaral ay hindi na binibilang bilang lost time, kundi nakatala bilang skill development. Step 4, multiplication. Pagpapalawak ng isang pagbabagong nagsimula sa maliit. Bawat empleyado na kasali sa inisyatibo ay magiging mentor ng isang iskolar. 1 oras bawat linggo, hindi opsyonal. Kinumputa mismo ni Ricardo sa pulong ng pamunuan.
Isang oras times 300 katao times 52 linggo, 15,600 oras ng mentorship. Hindi ito simpleng outreach, isa itong paralel na paaralan. Mga resulta, 2 buwan pa lang bumaba ng 29% ang mga pagkakamali sa paglilinis sa pilot departments. Nabawasan ng 35% ang mga paglabag sa safety. Umakyat ng 12 puntos ang Internal Satisfaction Scores, NPS. Sa control groups, walang makabuluhang pagbabago. Iniharap mismo ni CFO Ismael Green ang datos. Ako mismo ang nag-run ng analysis, hindi ito palabas. Ang datos ang nagsasalita, totoong resulta, totoong progreso. Sa labas ng kumpanya, patuloy ang paglago. Lumawak ang 12 pampublikong aklatan na kasama sa programa. Martes ng gabi, mga klase sa Mandarin. Si Jing Wong ay nagsanay ng 6 na bagong teaching assistants. Huwebes ng gabi, Arabe. Pinangunahan ni Alvarez ang 4 sa kanyang dating estudyanteng Syrian tungo sa pagtuturo. Weekend, si Imelda, ngayon 13 anyos, co-lead sa isang reading club tungkol sa mga sinaunang teksto, kasama ng isang volunteer na PhD sa linguistics. Sinimulan ni Francesca Rossi ang Language Exchange Circle para sa mga pamilya, mga ina at anak na magkasamang nag-aaral ng Italyano at Espanyol. Isang tahimik na revolusyon ng pagkatuto sa pamilya ang namulaklak. Ngunit hindi nawala ang pagtutol. Isang late-night TV host ang sumigaw, pinapahamak ba ng mga scholarship na ito ang middle class na puti? Nagimbita sila ng panauhin na may dalang baluktot na estadistika. Hindi nakipagtalo si Ricardo on air. Sa halip, binuksan niya ang pinto ng kumpanya at nagsagawa ng public town hall sa aklatan. Nagbahagi ang mga estudyante ng kanilang mga kwento. Inilarawan ng mga magulang ang shift work at pakikibaka. Ipinaliwanag ng mga manager kung paano muling dinisenyo ang mga sistema. Tumayo ang isang empleyadong tubong Jamaica. Natuto ako ng Excel pagkatapos ng trabaho. Noong nakaraang linggo, nagsumite ako ng una kong opisyal na ulat. Sinabi ng manager ko na mahusay ito. Pumutok sa palakpakan ng silid. Ang debate ay napalitan ng katotohanan. Ang kyustisismo ay natalo ng buhay na ebidensya. Isang gabing may niyebe, muling umupo si Ricardo sa mesa 12, inuulit ang pariralang Chino na ibinigay ni Imelda. Diyan siyang ziki, kapag nakita mo ang karunungan, sikaping maging ganoon. Nadapa siya sa mga salita, pero kalaunan, tama niyang nabigkas. Tumango si Imelda, tahimik. Bukas, sabi niya, ipapakita mo ang 4-step framework sa buong kumpanya. Ngumiti si Ricardo. Mga kwento ng pera ang kinuwento ko sa loob ng maraming taon, pero ang pagkukwento tungkol sa pagsisisi, natututo pa ako. Pinagtagni-tagni ni Imelda ang kanyang mga daliri, magaan ang tono, ngunit tumatagos. Ang bawat wika ay nagsisimula sa hello, ang bawat etika ay nagsisimula sa ako ay sumasama. Kinabukasan puno ang auditorium. Nakatayo si Ricardo sa harap. Walang notes, walang screen. Isinalaysay niya ang kwento mula simula hanggang ngayon. Mula sa makintab at untouchable na 52 palapag hanggang sa mesa 12 ng pampublikong aklatan. 4 na hakbang, humiliation, education, action, multiplication. Walang pagyayabang, katotohanan lamang. Nagsalita siya tungkol sa kanyang pagkadapa sa mga banyagang tono, sa pagbasa ng dinungisang poster na pinili nilang huwag palitan, sa mga luha ng mga magulang at sa mga sistemang muling idinisenyo para mag-angat at hindi magdurog. At nagtapos siya sa isang pangako. Naglalaan ako ng 3 taon pang pondo para sa library network, palalawakin mula 12 sangay tungo sa 18. At dagdag na suporta sa scholarship hanggang sa graduation ng bawat estudyante. Ito ay hindi branding. Ito na ang bago nating business model. Pag-akyat ng ilaw, lumapit ang board chair sa entablado. Inabot ang kamay ni Ricardo at sinabi, 3 buwan nang nakalipas. Nagduda ako. Ngayon,
Bumoboto akong palawakin ang inisyatibong ito. At kung magpapatuloy ang tagumpay, magpopondo tayo ng permanent endowment. Tumingin si Ricardo sa front row. Nakaupo si Imelda sa pagitan nina Alvarez at Jinging Wong. Nagbigay siya ng maliit na tango, gaya ng isang guro na nagbibigay ng isa pang assignment sa isang estudyanteng marami pang dapat patunayan. Kinagabihan, binuksan ni Ricardo ang kanyang grid notebook. Sa isang malinis na pahina, muling iginuhit ang 4 na bahagi na framework. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdagdag siya ng paikot na arrow. Sa ibaba, isinulat niya, ang multiplication ay hindi isang event, isa itong practice. At sa tabi nito, isang mahina, tabingi, lapis na marka, paalala, ang mga peklat na iniwang nakikita ang gumagabay sa atin. Sa labas, binalutan ng niebe, ang hagdan ng New York Public Library. Sa loob, ang kaluskos ng mga pahinang nililipat ay umalingaw-ngaw na parang tibok ng puso. Ang lungsod ay natututo magkakasama kung paano muling magsalita. Sa community room ng aklatan, nagtipon ng mga tao. Isang brown paper banner ang nakaunat sa dingding na may malalaking letra, Language Commons. Sa ilalim nito'y nakasulat, Kong Jong Nyon Eng. Nasa gitna si Imelda Johnson, hawak ang itim na pentel pen. Katabi niya sina Dr. Alvarez, Ging Wong, Francesca Rossi at 12 ng bagong Imelda Scholars. Bawat isa ay nagdikit ng card sa dingding na may 2 prompt. Ano ang kaya mong ituro? Ano ang gusto mong matutunan? Mabilis na napuno ang dingding, isang buhay na mapa ng skill sharing. Nagboluntaryo si Mario na magturo ng sirkito sa mga lokal na bata. Sinimulan ni Evelyn ang pagbubuo ng Friday Bilingual Poetry Readings. Nag-sign up si Noah upang tumulong sa Excel at ischedule ng ferry para sa mga magulang na nagtatrabaho. Nagmungkahi si Francesca ng mother-child Italian-Spanish lessons tuwing linggo. Dumaan si Carmen sa silid, tinatawag ang bawat kalahok sa kanilang pangalan. Ang parehong babaeng minsang nagmop na hindi napapansin, ngayoy humuhubog ng kultura sa pamamagitan ng presensya at katiyakan. Sa mesa 12, nagsasanay si Ricardo Ortega ng pagsusulat ng radicals. Muli niyang napagkamali ang at nagpatawa ng mainit sa grupo. Ngumiti si Gang Wong. Tawa tayo para matuto, hindi para manghiya. Bawat halakhak sa silid na iyon ay tila nagayos sa mga sugat na minsan ay likha ng 52 palapag. Ibinabalik ang kaligtasan sa paggawa ng pagkakamali. Huwag gawing publicity stunt ang isang bata. Parang apoy na kumalat sa internet ang komentong yun. Totoo bang nagsasalita ng siyam na wika si Imelda? Tanong ng isang post. Sa ilalim nito, nagpatong-patong ang mga anonymous na account. Patunayan niya sa harap ng tunay na eskolar. Walang direktang insulto sa lahi, ngunit pamilyar ang tono. Ang pinong skepticism na nagtatago ng pagkiling sa likod ng perpektong gramatika. Umuugong ang mga cellphone sa loob ng meeting room ng aklatan. Tumingala si Dr. Alvarez mula sa kanyang mga tala, nakakunot ang noo. Gusto nila ng sirko, bulong ni Ginger Soriano. Ngunit ang aklatan ay hindi entablado para sa palabas. Tumingin si Ricardo kay Imelda. Maingat niyang ibinaba ang kanyang telepono. Walang galit na tugon, sabi niya. Kung gusto nila ng scholarly debate, tayo ang magtatakda ng kondisyon. Walang live stream. Walang editing, dapat malinaw ang layunin bago magsimula. Ideya ang sinusubok, hindi tao. At lahat ng kalahok ay pipirma ng sulat suporta para sa aklatan. Tumango si Dr. Alvarez. Mag-imbita tayo ng mga eksperto mula Columbia, NYU, mga galing sa tamang larangan gamit ang tamang protokol. Tinugtungan ni Ginang Soriano. At hindi solo na palabas si Imelda, ito ay comparative reading, may co-translators, shared interpretation. Kinabukasan, nakatanggap ng tahimik na babala ang direktor ng aklatan. Nagpadala ng liham ang ilang matagal ng donor.
Magalang ang tono, ngunit mabigat ang ibig sabihin. Nag-aalala raw sila na gawing political theater ang aklatan. Samantala, kumalat din ang chismis mula sa Summit Club. Ginagamit ni Ortega ang bata para ayusin ang kanyang imahe. Binasa lahat ni Ricardo at nanahimik. Hapon iyon, naglatag siya ng 2 papel sa mesa ng boardroom, ang babala ng mga donor at ang sulat kamay ni Imelda para magpareserba ng hall para sa reading. Nag-alinlangan ang direktor ng aklatan. Umaasa kami sa mga donasyong ito, aniya. Ngunit ang hustisya, kailangan din ng pondo. Nagsalita si Carmen. Kung kinakailangan, magtutulungan ang komunidad upang makalikom ng pera. Dinugtungan ni Imelda at sasagutin ng Ortega Tech ang lahat ng gastos ng tahimik walang branding. Gabi iyon, nagsagawa sila ng espesyal na listening circle. Nakatayo si Imelda sa gitna ng tahimik na bilog ng mga upuan. Narito ako hindi para hangaan o gawing palabas, sabi niya. Magbabasa lang ako kung ang setup ay para sa pagkatuto, hindi para sa palabas. Kung hindi iyon posible, aatras ako. Maingat na nagtanong ang isang magulang, natatakot ka ba? Bahagyang ngumiti si Imelda. Hindi ako natatakot sa pagbabasa, ang kinatatakutan ko ay gawing simbolo ako. Ang wika, mahal ko iyon. Pero hindi ko papayagang gawing circus act ito. Nagsimulang mag-organisa si Dr. Alvarez ng isang scholarly reading, isang internal colloquium. Nag-imbita siya ng 3 iginagalang na propesor. Professor Klein, eksperto sa Ancient Hebrew Columbia, Dr. Farah, Classical Arabic, NYU, Associate Professor Romano, Medieval Latin, Fordham. Pumayag silang lahat dahil sa interes pang-akademiko at bilang suporta sa pampublikong aklatan. Maliwanag ang mga kondisyon, walang press, walang live stream, tanging isang written academic summary lamang, rerepasuhin at aaprubahan ng lahat ng kalahok. Tumanggi ang City Ledger na mag-cover. Walang kamera, walang broadcast, hindi sulit iulat. Ngumiti si Ginang Soriano. Kung gayon, hindi ito para sa inyo. Isang malamig na gabi, magkasamang umuwi sina Imelda at Carmen. Isang madilim na kotse ang bumagal sa tabi nila. Bumaba ang bintana, may boses na nagsuplado. Kung matalino ka, manatili kang matalino sa sarili mong bahay. Pagkatapos, mabilis na umalis ang sasakyan. Mahigpit na hinawakan ni Carmen ang kamay ng anak, ngunit hindi sinundan ni Imelda ang insulto. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang matigas na cardstock, isang tala na isinulat niya mismo. Huwag gawing sirkus ang pagkatuto. Nagbabasa tayo para mag-angat ng iba. Binasa ito ni Carmen, malambot ang mga mata. Kung magbago ang isip mo bukas, bulong niya, ipagmamalaki pa rin kita. Umiling si Imelda. Ako ang nagtakda ng kondisyon. Pumayag sila. Sapat na iyon. Naitakda ang petsa. Sabado, 10:00 ng umaga, Hall C ng New York Public Library. Sa labas, nagparehistro ng presensya ang isang protest group. Mga placard nila. Transparency. Nakipag-ugnayan ng aklatan sa pulisya para tiyakin ang seguridad. Tahimik na nakatayo si Ricardo malapit. Hindi siya nakipag-usap sa mga kamera. Pumirma lang siya ng dokumento, sasagutin ang lahat ng seguridad, magbibigay ng materyales, popondohan, ang ASL interpretation, walang logo, walang credit, access lang. Ito ang bahay ng wika, sabi niya sa direktor ng aklatan. Dapat nananatiling bukas ang mga pintuan. Gabi bago ang event, nag-iisa si Imelda sa mesa 12. Binuksan niya ang sinaunang manuskrito, hindi para mag-rehearse, kundi para sariwain ang paglalakbay. Sa gilid isinulat niya, ang tunay na pagsubok ay hindi ang patunay na nararapat ako, kundi ang patunay na ang ganitong uri ng pagkatuto ay bukas para sa lahat. Isinara niya ang aklat at pinatay ang lampara. Mula sa matataas na bintana, humihinga ng mabagal ang lungsod ng Manhattan. Sa labas, bumubulong ang hangin laban sa mga placard. Sa itaas, sumisilip na ang unang liwanag ng umaga,
dala ang alinlangan at pagmamahal. Handa na si Imelda hindi para manalo laban sa kahit sino, kundi upang tuparin ang pangako, magbasa upang ang iba'y makabangon. Maagang nagbukas ang aklatan. Sa pasilyo papuntang Hall C, nakalinya ang mga poster na gawa kamay. Ang wika ay tulay. Banggitin ang mga pangalan ng tama. Sa labas, may sigawan ng mga tao, live or it's fake. Sa loob, tahimik na nakaupo ang tatlong scholar, sinusuri ang manuskrito. Mapusyaw na kayumangging tinta, papel na lumana, mga gilid na malambot na parang alaala. 10:02 a.m. Humakbang si Imelda, walang mikropono, puting kamiseta, itim na pantalon, sneakers. Malamig ang tinig niya. Nagsisimula ako sa pasasalamat kay Dr. Alvarez, kay Ginyang Soriano, kay Francesca, sa mga librarian na nagtiwala sa akin sa mga rare books at sa aking ina na nagturo sa akin ng pagtitiyaga. Inanyayahan niya ang tatlong propesor sa isang bilog na mesa sa entablado. Ito ay hindi performance, sabi niya. Ito ay co-reading. Section 1, Classical Chinese. Binasa ni Imelda ang 4 na linya ng malakas. Sinundan ni Ginong Soriano, ipinaliwanag ang ritmo, ang istruktura at ang nakatagong kahulugan. Nagpresenta si Imelda ng 2 magkaibang interpretasyon. Tumango si Professor Klein. Malinaw niyang naiiba ang classical sa araw-araw na Chino, sabi niya. Hindi niya pinaghalo ang metapora at katotohanan. Maingat ang kanyang pagbibigay ng kahulugan. Seksyon 2, Classical Arabic. Matiyagang nagbasa si Imelda. Dinugtungan ito ni Dr. Alvarez ng kanyang mga tala. Ipinaliwanag ang diin, pantig at estruktura. Nagtanong si Doktor, para tungkol sa mga variant reading sa teksto. Itinuro ni Imelda ang isang bahagyang guhit ng tinta sa manuskrito, isang halos di mapansing editing mark. Section 3, Sanskrit. Sandali siyang nadapa pero agad niyang itinama. Lumambot ang kanyang tono patungo sa tamang rehistro, tuyo at mabigat, parang buhangin na gumugulong. Ngumiti si Professor Romano, bahagyang tinapik ang kanyang panulat. Tama. Nagpatuloy si Imelda, maingat na dumaan sa sinaunang Hebreo, Persiano at medieval na Latin. Bawat seksyon ay binasa kasama ang isang iskolar. Pagkatapos isinalin una sa Ingles, saka sa Espanyol. Sa hulihang hanay, hindi na tinitingnan ni Ricardo ang kanyang relo. Hindi na siya nag-iisip tungkol sa oras. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Carmen, pinupunasan ng mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na pagmamalaki. Sa Q&A, tumayo ang isang lalaki bago pa maabot ang mikropono. Bakit tayo nakikinig sa isang bata? Malakas niyang tanong. Panggagaya lang ito, mga adulto ang dapat gumagawa ng totoong trabaho. Natahimik ang silid, hindi kumurap si Imelda, matiyaga at malinaw ang kanyang tinig. Narito ako hindi para agawin ang trabaho ng kahit sino, sabi niya. Narito ako para matuto mula sa mga adulto at imbitahin silang muling matuklasan ang pagkatuto sa pamamagitan ng kuryosidad ng isang bata. Kung ito'y memorization lang, hindi ko maipapaliwanag ang variance o etymology. At kung ang mga bata ay kailangang maghintay hanggang sa tumanda bago marinig, karamihan sa amin ay hindi na maririnig kailanman. Itinaas ng isang vlogger ang kanyang telepono. Bakit hindi live stream? Ano ang kinatatakutan ninyo? Maingat na kinuha ni Dr. Alvarez ang mikropono. Ang scholarship ay tungkol sa pag-unawa. Bago ito ilathala, ang record ay magiging publiko, pipirmahan ng mga scholar na kasama, walang edits. Tumango ang 3 scholar bilang pagsangayon, ibinaba ng vlogger ang kanyang telepono. Tahimik siyang muling naupo. Isinara ni Imelda ang manuskrito at humarap sa audience. Kung may mas mahalaga kaysa sa tamang pagbabasa ng mga sinaunang teksto, sabi niya, ito ay ang tamang pagbabasa ng isang lipunan. Sa kanyang likuran, lumabas sa screen ang 4 na arrow ni Ricardo. Humiliation, education, action, multiplication.
Mula sa marmol na opisina kung saan namalagi ang hiya, wika niya, nakarating tayo sa mga mesang kahoy ng pampublikong aklatan upang matuto. Mula sa paghingi ng tawad patungo sa aksyon, scholarship, bagong landas sa trabaho, mentoring hours, at ngayon, epekto ng pagmultiply. Pagkatapos inimbitahan ni Imelda si Ricardo sa entablado, naglakad siya ng dahan-dahan, walang kurbata, may tahimik na respeto. Ngayong umaga, aniya itinatag ko ang Imelda Johnson Foundation for Human Dignity. Huminto siya sandali, $500 milyong ipagkakatiwala sa isang independent board ng mga librarian, guro, miyembro ng komunidad at frontline staff. Si Carmen Johnson ang magsisilbing executive director, si Dr. Alvarez ang mangunguna sa mga language program, si Jing Soriano ang mangangasiwa ng teaching models, si Francesca Rossi ang mangunguna sa family learning. Walang corporate logo, mga pangalan ng estudyante lang ang nasa bawat pader. Nagumaling-aw-ngaw ng pagkagulat ang audience. Tumayo mula sa crowd si Ernesto Reyes, isang matandang kaibigan mula sa Summit Club. $250 milyon, nababaliw ka na. Hindi nakipagtalo si Ricardo, itinaas niya ang charter, malinaw. Ang pondo ay hindi pag-aari ng Ortega Tech, nakatakda ang mga provision, klaro ang mga prioridad, mga scholarship para sa mga estudyanteng working class, community-based language programs, career pathways para sa mga manggagawang serbisyo. Lumapit ang board chair ng kumpanya. Inaprubahan ito bilang personal na commitment ni Ricardo. Hindi nito ginagamit ang pondo ng kumpanya. Nanahimik si Ernesto, umupo ng tahimik, hindi nagyabang si Imelda, maingat siyang lumipat sa huling bahagi ng kanyang bisyon. Walang halaga ang isang foundation, sabi niya, kung wala itong ecosystem. Humarap siya sa 3 propesor. Inaanyayahan ko ang inyong mga universidad na lumagda ng partnership. Kilalanin ang mga klase sa aklatan bilang may academic credit. Hayaan ang mga propesor na lumampas sa tarangkahan. Gawin nating bukas na campus ang aklatan. Nagkatinginan ang mga propesor. Tumango sila at sabay-sabay nilang nilagdaan ang kasunduan sa entablado. Asul na tinta na kumalat na parang simula ng bagong ilog. Tumayo ang isang lalaki sa dulo ng hall. Ako ang ama ni Gloria Green, sabi niya. Hindi nakakuha ng scholarship ang anak ko, nalungkot ako, pero ngayon naiintindihan ko. Ang katarungan ay hindi shortcut, isa itong daan na walang side entrance. May suporta ang anak ko, marami rito ang hindi kailanman nagkaroon ng ganong pagkakataon, kaya magbibigay ako ng 2 oras bawat linggo para mag-mentor. Kasunod niya nagsalita si CFO Ismael Green, tiyuhin ni Gloria, na may emosyon. Humihingi ako ng tawad, anya. Minsan naghanap ako ng side door. Ngayon gusto kong tumulong magbukas ng pinto. Tumindig ang buong silid. Walang musika, walang light show. Tanging tunog ng mga taong kumikilos, iba't ibang buhay na humahakbang patungo sa isa't isa. Nagtapos ang kolokyum sa isang huling magaan na sandali. Inimbitahan ni Imelda si Ernesto Reyes sa entablado para sa isang flash class. Subukan mong magsabi ng hello sa Mandarin, aniya. Ni Hao, sagot ni Ernesto, mali ang bigkas. Umalingaw-ngaw ang banayad na halakak sa silid. Hindi siya pinagtawanan ni Imelda. Itinuwid niya ng may ngiti ni Hao mula sa sentro ng paghinga. Sinubukan muli ni Ernesto. Sa pagkakataong iyon, tama na. Sinundan ng palakpakan. Hindi malakas kundi mainit. Isang maliit na sandali. Ngunit sapat na upang mabunot ang isa pang bato mula sa lumang pader ng kayabangan. Sa labas, natahimik ang mga nagpoprotesta. May isang pabulong ngunit walang sumagot. Naglakad sina Carmen at Imelda sa ilalim ng mga puno sa labas ng aklatan. Kumikiskis ang mga sanga, parang mga pahinang binabaliktad. Pagod? Tanong ni Carmen. Tumango si Imelda. Pagod, sabi niya, pero sulit. Ngumiti siya. Bukas may vocab test pa rin ako kay Dr. Alvarez. Sabay silang natawa, ang pinaka-normal, pinaka-masayang tawa ng araw.
Gabi na iyon sa ika-52 palapag na minsang puno ng milyong dolyar na sining, nakaupo ng tahimik si Ricardo, nilalagdaan ang mga huling dokumento para sa paglilipat ng asset ng foundation. Sa tabi niya, nire-review ni Carmen ang mga polisiya, living wages, transparency, community oversight. Sa kabilang mesa, nagsusulat si Dr. Alvarez ng bagong curriculum, Language as Empowerment. Ipinakita ni Ginyong Susoriano ang kanyang teaching framework, Pedagogy Without Shame. Inilunsad naman ni Francesca Rossi ang Mother-Child Learning Club, lumilikha ng mga espasyo kung saan maaaring lumago ang mga pamilya ng magkasama sa pamamagitan ng wika. Sa dulo ng mahabang mesang kahoy, isinulat ni Imelda ng chalk ang 3 linya. Banggitin ang mga pangalan ng tama, makinig ng may malasakit, magturo para magparami. Bago patayin ang mga ilaw ng gabing iyon, binuksan ni Ricardo ang kanyang grid-lined notebook. Maingat niyang isinulat, ngayon walang nanalo. Nanalo ang kaalaman, nanalo ang aklatan, at nanalo ang mga bata, pati ang batang minsan ay ako. Tahimik niyang ibinaba ang panulat. Sa labas, huminga ng malalim ang lungsod. At sa hiningang iyon, naroon ang mga tunog ng mga pahinang nililipat, mga tahimik na paghingi ng tawad, mga bagong salitang binibigkas sa hindi pamilyar na wika, at isang pangako, tinatakan sa asul na tinta. Bukas, magsisimula ang tunay na multiplication. Muling itinuro ni Imelda ang halos di makikitang guhit ng tinta sa manuskrito, isang maliit na editorial mark. Seksyon 3, Sanskrit. Sandali siyang nagatubili, ngunit natagpuan ang tamang ritmo at malinaw na binigkas ito. Ngumiti si Professor Romano at tinapik ang kanyang panulat sa mesa. Tama. Nagpatuloy siya, nagbabasa ng may kumpiyansa, dumaan sa sinaunang Hebreo, Persiano at Medyebal na Latin. Bawat bahagi ay binasa ng magkatuwang, bawat sipi ay isinalin sa Ingles at Espanyol. Bawat kahulugan ay maingat na binigyang linaw. Sa hulihan ng silid, nakalimutan na ni Ricardo ang oras. Magaan na ang kanyang paghinga, wala ng tensyon sa kanyang balikat. Sa sulok, nakaupo ng tuwid si Carmen, pinupunasan ng mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang paggalang. Sa Q&A, may isang lalaking tumayo nang hindi hinihintay ang mikropono. Bakit tayo magpapadala sa isang bata, hamon niya? Panggagaya lang ito. Mga adulto ang dapat gumagawa ng tunay na trabaho. Naging tensyonado ang silid. Hindi kumurap si Imelda. Matatag ang kanyang tinig. Hindi ko sinisikap agawin ang trabaho ng kahit sino, anya. Narito ako para matuto mula sa mga adulto at ipaalala sa kanila kung paano muling matuto. Kung ito'y pawang pag-uulit lamang, hindi ko maipapaliwanag ang linguistic variations o historical roots. At kung palaging sasabihin sa mga bata na maghintay hanggang sa tumanda bago marinig, karamihan sa amin ay lalaki nang hindi kailanman nakapagsalita. Itinaas ng isang vlogger ang kanyang telepono. Walang live stream, ano ang kinatatakutan ninyo? Kinuha ni Dr. Alvarez ang mikropono. Ang tunay na scholarship ay nangangahulugang ang pag-unawa ay nauuna bago ang publikasyon. Ilalabas ang buong academic record, pipirmahan ng 3 scholar, walang edits, walang spin. Tumango ang mga scholar, ibinaba ng blogger ang kanyang telepono, tahimik na naupo. Isinara ni Imelda ang manuskrito at humarap sa silid. Kung may mas mahalaga ngayon kaysa sa tamang pagbasa ng mga lumang teksto, sabi niya, iyon ay ang matutong basahin ng tama ang ating lipunan. Sa kanyang likuran, lumitaw sa screen ang 4 na tanyag na arrow: humiliation, education, action, multiplication. Mula sa tore ng marmol kung saan umuukil-kil ang hiya, wika niya, bumalik tayo sa mga mesang kahoy ng aklatan upang makinig, mag-ayos at lumago. Mula sa paghingi ng tawad, nagtayo tayo ng mga scholarship. Mula sa pagpapakumbaba, lumikha tayo ng mga landas sa trabaho. Mula sa pakikinig, nagsimula tayong magparami.
Humarap siya at inimbitahan si Ricardo sa entablado. Naglakad ito ng dahan-dahan, walang kurbata, tahimik na may hawak na dokumento. Ngayong araw, sabi ni Ricardo, formal kong itinatag ang Imelda Johnson Foundation for Human Dignity. 500 milyong dolyar ilalagay sa isang independent trust, pinamumunuan ng mga librarian, guro, leader ng komunidad at frontline staff. Si Carmen Johnson ang magiging executive director, si Dr. Alvarez ang mangunguna sa language initiative, si Jing Soriano ang gagabay sa educational models, si Francesca Rossi ang mag-uugnay sa mga pamilya sa iba't ibang henerasyon. Walang branding, walang banners, mga pangalan lamang, mga tao lamang. Nagbulungan ang audience. May 3 nagkomento. Tumayo si Ernesto Reyes mula sa gilid, matalim ang boses. "Kalahating bilyon? Seryoso ka ba?" Hindi sumagot si Ricardo ng talumpati. Ipinakita lamang niya ang charter. Hiniwalay ang foundation mula sa Ortega Tech. Nakalock ang mga values. Klaro ang focus, mga scholarship para sa mga estudyanteng working class, mga programang pangwika na pinamumunuan ng komunidad, mobilidad para sa mga manggagawang serbisyo. Lumapit ang board chair. Personal na hakbang ito ni Ricardo, hindi pondo ng kumpanya ang gamit. Tumahimik si Ernesto at naupo. Hindi nagyabang si Imelda, bumalik siya sa huling punto. Hindi mabubuhay ang isang foundation ng mag-isa, sabi niya. Dapat itong umiral sa loob ng isang bukas na ecosystem. Humarap siya sa mga propesor. "Inaanyayahan ko kayong lumagda ng partnership. Kilalanin ang mga klase sa aklatan bilang may credit. Papasukin ang mga propesor sa mga pampublikong espasyo at gawing bukas na campus ang mga aklatan." Tumango ang 3 iskolar at nilagdaan ang kasunduan sa entablado. Asul na tintang kumalat na parang simula ng bagong ilog. Tumayo ang isang lalaki sa hulihan. "Ako ang ama ni Gloria Green," sabi niya. "Hindi nanalo ng scholarship ang anak ko at nagalit ako. Pero ngayon, nauunawaan ko. Ang katarungan ay hindi shortcut. Isa itong daang nilalakaran ng lahat. May oportunidad ang anak ko. Marami rito ang hindi nagkaroon ng ganong pagkakataon. Kaya magbibigay ako ng 2 oras bawat linggo. Mentoring." Katabi niya, nagsalita ng marahan si Ismael Green, CFO, at tiyuhin ni Gloria. "Humihingi ako ng tawad. Minsan hinanap ko ang shortcut. Ngayon, nais kong tumulong magbukas ng pinto." Tumayo ang buong hall. Walang confetti, walang spotlight, tanging tunog ng mga sapatos sa kahoy, mga taong naglalakad patungo sa isa't isa. Nagtapos ang colloquium sa isang bagay na hindi inaasahan, isang flash class. Inimbitahan ni Imelda si Ernesto Reyes sa entablado para sa 1 minutong aralin sa Mandarin. Sinubukan niya, "Ni hao." Mali ang bigkas, umalingaw-ngaw ang magaan at mainit na tawa. Hindi siya pinagtawanan ni Imelda, maingat siyang nagtuwid. "Ni hao, galing sa diaphragm." Sinubukan muli ni Ernesto. Sa pagkakataong ito, tama na, sinundan ng palakpakan. Isang maliit na sandali, ngunit sapat upang mabunot ang isa pang bato mula sa pader ng kayabangan. Sa labas, nakabitin ang mga plakard ng protesta. May isang pabulong na reklamo, ngunit walang sumagot. Naglakad sina Carmen at Imelda sa ilalim ng mga punong tahimik sa labas ng aklatan. Kumikiskis ang mga sanga na parang mga pahinang binabaliktad sa hangin. "Pagod?" tanong ni Carmen. Ngumiti si Imelda. "Pagod, pero sulit." Huminto siya. "May vocab test pa rin ako kay Dr. Alvarez bukas." Sabay silang natawa, ang pinakanormal at pinakamagandang tawa ng araw. Gabi na iyon sa ika-52 palapag na ngayoy walang milyon-milyong dolyar na sining, nakaupo si Ricardo sa isang simpleng mesa. Nilagdaan niya ang mga huling dokumento, inilipat ang kanyang personal na asset sa foundation. Sa tabi niya, nire-review ni Carmen ang mga bagong polisiya, makatarungang sahod, buong transparency, community-led evaluation. Sa kabilang mesa, sumusulat si Dr. Alvarez ng susunod na kabanata, "Language as Empowerment, a Curriculum for the Future."
Magkasabay na naglakad sina Carmen at Imelda habang ang hangin ay dumadaan sa pagitan ng mga puno na parang tahimik na pahinang iniikot. Pagod? Mahinahong tanong ni Carmen. Ngumiti si Imelda. Pagod pero sulit. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng biro. May pagsusulit pa ako sa bokabularyo kay Dr. Alvarez bukas. Sabay silang tumawa, ang pinaka-normal at pinakapayapang tawa ng buong araw. Kinagabihan sa ika-52 palapag na minsang puno ng $1,000,000 na sining at makintab na marmol, nakaupo si Ricardo sa isang simpleng mesa at nilagdaan ang mga huling papeles. Opisyal na inililipat ang kanyang mga asset patungo sa foundation. Sa tabi niya, nirepaso ni Carmen ang mga bagong internal policies, living wage requirements, full transparency at community-led evaluations. Malapit naman pinapakinis ni Dr. Alvarez ang draft para sa isang curriculum na pinamagatang Language as Empowerment. Sa dingding ng lobby, nananatili ang dating na dumihang poster ng scholarship. Ang mantsa ay sinadyang iwan. Isang tahimik na simbolo upang ipaalala na ang dignidad ay hindi isang deklarasyong ginagawa minsan lang. Ito'y isang pangungusap na kailangang basahin ng tama, paulit-ulit, araw-araw. Isang buwan matapos ang kolokyum, nagbago na ang ika-52 palapag. Hindi na ito isang malamig na monumento ng kapangyarihan, naging isang espasyo ito para sa mga tao. Tinanggal na ang dambuhalang lamesang granito. Sa lugar nito, isang bilog na mesa na gawa sa kahoy ang nakatayo. At ang mga dingding ay pinalitan ng mga larawan ng tunay na buhay. Si Dr. Alvarez sa harap ng chalkboard, si Ging Soriano sa gitna ng mga hanay ng aklat sa library, si Francesca Rossi na gumagabay sa mga ina at anak, si Evelyn na nagbabasa ng kanyang mga tula, si Mario na may hawak na kanyang robot, si Noah na nakangiting nahihiya sa tabi ng ferry station. Sa pasukan, may bagong karatula na nagsasabing simple lang, no side door. Pumasok si Carmen sa silid pulong dala ang isang 70 araw na kultural na transformasyon plan. Hindi siya gumamit ng slides, ginamit niya ang kanyang tinig. Linggo 1 hanggang 2, tawagin ang mga tao sa kanilang tamang pangalan. Mga name tag ay i-update gamit ang preferred names, sa email, sa Slack, sa mga pulong. Linggo 3 hanggang 6, mandatory listening circles para sa lahat ng managers. 12 tao kada sesyon, nakaayos sa bilog ang mga upuan. Mga alituntunin, walang pagsabat, walang depensa, pakikinig lang. Linggo 7 hanggang 12, istrukturadong career paths para sa service workers mula sa cleaning roles hanggang safety at operations positions. Bawat hakbang ay nakakonekta sa gabi na library classes na ngayon ay opisyal ng kinikilala sa development records. Patuloy, one-to-one mentoring sa pagitan ng empleyado at scholarship student. 60 minuto kada linggo. Walang exemption, tahimik na nagsusulat ng notes si Ricardo. Pagkatapos, itinulak ni CFO Ismael Green ang isang papel. Aatras ako mula sa lahat ng selection panels sa loob ng 12 buwan. Gusto kong tumulong sa pagsukat ng ating impact imbes. Hindi mabigat ang katahimikan, ito'y makahinga. Isang sandali na parang may inilagay na tamang bato sa tamang lugar upang hindi maging hungkag na slogan ang mga pagbabagong ito. Ipinakilala ni Imelda ang 3-sentence rule, isang mini code of conduct na nakapost sa bawat meeting space. Say names correctly. My name is, I like to be called. Listen responsibly. I heard you say, here's how that affected me or my team. Empower to multiply. This week, I need someone to join me in... Sa isang technical meeting, biglang sabi ng isang manager, speak proper English. Natahimik ang buong silid. Maingat na sumagot ang isang Indian engineer, gamit ang 3 sentensya format. Ako si Anil, binibigkas na Anil.
Narinig kong sinabi mong proper English. Naramdaman kong minamaliit ako kahit ginagawa ko ang aking trabaho ng maayos. Magtatayo ako ng writing session tungkol sa professional clarity. Sana makadalo ka. Walang sigawan. Pag-uugali ang nagwasto ng pag-uugali. Sa ground floor, tinawag ng bagong security guard si Carmen bilang the cleaning lady. Hindi siya nagalit. Ako si Carmen Johnson. Narinig kong tinawag mo akong cleaning lady. Masakit yon dahil tinawag akong ganoon sa loob ng 8 taon na parabang hindi ako nakikita. Ngayong linggo, mangunguna ako sa isang security orientation tungkol sa respectful naming. Gusto kong sumama ka. Namula ang guard at tumango. Sa sumunod na linggo, nagbahagi siya ng kwento tungkol sa maling pagtawag ng pangalan sa mga pasyente noong siya ay nasa hospital security at kung paano ito nakaapekto sa kanilang pag-aalaga. Naging turning point ang maliit na sandaling iyon. Pinalawak ni Imelda ang Language Commons Program. Tuwing Martes, kasabay ng Mandarin classes, nag-host na rin ang library ng Workplace Chat Corner, kung saan nag-e-ensayo ng email writing ang mga service workers kasama ang student tutors. Sa whiteboard, Write to Respect the Reader. Bilingual Poetry Nights ni Evelyn. Circuit Lab ni Mario para sa mga bata sa kapitbahayan, Excel Workshop ni Noah para sa mga magulang, Weekend Language Groups ni Francesca para sa mga ina at anak. Nagsimulang maging totoo ang multiplication. Siyempre, hindi agad nawala ang rasismo. Isang umaga, dumating ang ilang ina para sa mother-child class. Mataray na sabi ng isang rideshare driver, "Sigurado ba kayong tama ang palapag na pinuntahan ninyo?" Hindi nakipagtalo si Imelda, inimbitahan niya itong pumasok. Inabot ni Francesca ang isang bunton ng vocabulary cards. Nginitian siya ng isang ina at nagsabi, "Salamat sa pagtulong." Habang umaalis ang lalaki, iniabot sa kanya ni Imelda ang 3-sentence rule sheet. Binasa niya ito, pagkatapos ay napabuntong hininga. "Mga lumang gawi, aniya, babalik ako para tumulong sa susunod na linggo." Sinanay muli ng kumpanya ang buong driver team ng linggong iyon. Ang pagtutuwid ay naging kultura, ang kultura ay naging ugali. Samantala nakaharap si Ricardo sa pressure mula sa merkado. Isang malaking retail client ang nag-aatubiling i-renew ang kontrata. Sabi nila, parang mas nakatutok ang CEO ninyo sa activism kaysa sa negosyo. Hindi dumating ang team ni Ricardo, dala ang mga polished branding slides. Tinala nila ang totoong datos, bumaba ang mga error, mas mabilis ang incident response, ang retention ay nagbawas ng gastos sa hiring. Tumaas ang satisfaction scores. Malinaw na sinabi ni Ricardo, "Nag-i-invest kami sa tiwala dahil ang tiwala ang nagtutulak ng performance." Kung naghahanap kayo ng vendor na puro pagputol ng sulok, hindi kami iyon. Pero kung gusto ninyo ng partner na kayang tumagal laban sa mga nakatagong krisis sa workforce, kami mismo ang kailangan ninyo. Nag-renew sila, hindi dahil sa awa, kundi dahil may saysay. Ganap nang ipinatutupad ang roundtable policy. Lahat ng pulong ay ginaganap na ngayon sa bilog. Walang podium, walang hierarchy. Bawat sesyon ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagsulat ng bawat kalahok ng 3 konkretong pangako batay sa 3 sentensyang rule. Sa simula, may mga nangutya sa format, ngunit makalipas ang 3 linggo, lumabas ang datos na bawasan ng 18% ang oras ng pulong. Bumaba ng 25% ang mga hindi nare-resolbang usapin. Napatawa si Ismael Green kapag tinatawag natin ang mga bagay sa tunay nilang pangalan, mas mabilis gumalaw ang trabaho. Ngunit dumating ang panibagong hamon. Kumalat sa Slack ang isang meme, binagong larawan ni Imelda na may nakasulat, "Prodigy for hire by the hour." Hindi malaswa pero masakit. Tinunton ng IT, isang summer intern ang gumawa. Ayon sa bagong code ng kumpanya, ang disiplina ay nangangahulugan ng pananagutan at pag-aayos. Ang mga kahihinatnan, 2 linggong unpaid suspension,
3 listening circles, 1,000 salitang reflection tungkol sa microaggressions. Co-authoring ng bagong gabay kasama si Imelda, How to Joke Without Hurting People. Pampublikong paghingi ng tawad. Sa mikropono, nanginginig ang boses ng intern. Akala ko biro lang, hindi ko nakita ang pinsalang na idulot ko. Patawad. Naging bahagi ng onboarding package ang nasabing gabay. Sa satellite plant ng kumpanya sa New Jersey, isinalin sa Espanyol at Portuges ang 3 sentensyang rule. Doon, iminungkahi ng isang Latina employee ang name pronunciation cards na may phonetic spelling. Sa loob ng 3 linggo, biglang bumaba ang maling bigkas ng pangalan. Tumaas ang survey scores para sa I feel seen at work. Komento ni Carmen, ang pagtawag sa tamang pangalan ay hindi aksaya ng oras. Ang pagtawag sa maling pangalan ang nag-aaksaya ng oras dahil kailangan pang ayusin ang sugat. Pagsapit ng 3 buwan, pinalitan ni Ricardo ang nameplate ng CEO office ng isang maliit na kahoy na plake. Nakasulat, Round Table Room. Sa ilalim nito may nakaukit na munting marka ng lapis, kinuha mula sa nadumihang poster na minsang nakapaskil sa labi. Madalas magtanong ang mga bisita, lagi itong ipinaliwanag ni Ricardo. Itinatabi namin ang mantsa bilang paalala. Ang pagtutuwid ay hindi natatapos. Hindi ito pilosopiya, isa lang itong araw-araw na gawain. Sa isang town hall, tumayo ang isang batang babaeng engineer. Umalis ako sa huli kong trabaho dahil sa mga biro tungkol sa lahi. Dito ito ang unang lugar kung saan ang isang simpleng alituntunin ay nakatulong para mawala ang kirot. Salamat. Sumunod ang palakpakan, hindi malakas pero taos puso. Kinagabihan, bumalik si Ricardo sa talaan 12. Inabot ni Imelda ang 10 bagong linya sa classical Chinese. Nagkamali siya, sinubukang muli. Napansin ni Mrs. Soriano, Tone 2, hawakan mo ng mas matagal. Biniro siya ni Dr. Alvarez. Bawat pagkakamali ay isang baitang sa hagdan. Isinulat ni Ricardo sa kanyang notebook. Kasing hirap ng pagbasa ng tamang tono ang pagbasa sa mga tao, pero sa pagsasanay, nagiging likas na ugali. Mula sa likod ng salamin, marahang tumango si Carmen. Hindi sa talumpati lumalago ang kultura. Ito'y naghihilom sa pamamagitan ng maliliit at tuloy-tuloy na gawi. 3 salita ang nagtakip sa kabanata, name, listen, empower. Gaya ng sinabi ni Imelda kalaunan, ito ang mga tono na kailangan upang basahin ng tama ang isang kumpanya. 1 taon matapos ang co-reading sa public library, inilathala ng Imelda Johnson Foundation for Human Dignity ang unang ulat nito. Hindi magarbo ang mga numero, ngunit may bigat. Library Network, 18 branches mula 12 sa NYC, Newark, Philly at Baltimore. 2,300 aktibong mag-aaral, 61% service workers, 27% parents, 12% students, scholarships 310 mula 150, 88% mataas ang GPA, 100% natapos ang 10 oras na monthly giveback. Sa Ortega Tech, bumaba ng 38% ang staff turnover. Bumaba ng 41% ang safety incidents, tumaas ng 15 puntos ang internal NPS, dumobl ang job applicants. Sa likod ng entablado ng New York Public Library's Central Auditorium, inayos ni Ricardo ang kanyang mic. Unang graduation ng Service to Operations Career Track, 23 empleyado, dating naglilinis ng sahig. Ngayon, ay may hawak ng Safety and Operations Associate Certificates. Isang amang Dominikano ang napaiyak. Sa unang pagkakataon, nakita ng anak ko ang pangalan ko sa isang diploma. Tumayo ang buong silid sa ovation. Ipinamigay ni Carmen ang mga sertipiko. Bawat pangalan ay binigkas ng malinaw, may layunin. Bawat pangalan ay isang baitang na inakyat. Sa audience, nakaupo si Ismael Green kasama ang anak niyang si Gloria.
Bagaman hindi siya nakakuha ng scholarship noong nakaraang taon, ngayon ay nagme-mentor siya ng 2 estudyante mula Bronx. Itinuturo ang presentation skills at time planning. Mas natututo ako kapag nagtuturo ako, sabi ni Gloria kay Imelda. Ngumiti si Imelda, ang pagtuturo ang pinakamabilis na paraan ng pagkatuto. Sa likod, tahimik na nakaupo si Ernesto Reyes. Walang press, walang kamera. Iniabot niya kay Ricardo ang maliit na card. Gusto kong mag-donate ng $1,000,000 sa Reed Society Right Program sa Baltimore. Anonymously. Hindi dahil natalo. Marahil dahil hindi siya napilitang magpakitang gilas dito. Inimbitahan lang siyang makinig at matuto. Sumulat si Ricardo pabalik, "Welcome to the round table." Lumagda ng mga kasunduan ang foundation kasama ang Columbia, NYU at Fordham, nagbibigay ng community credit para sa library-based learning. Nagturo ang mga propesor sa labas ng kanilang campus, nakakuha ng student IDs ang mga learners sa library. Isang propesor sa literature ang nagmuni-muni, teorya ang tinuturo namin sa universidad. Sa library, nakikita naming nabubuhay ito. Lumambot maging ang media. Ang City Ledger na dating mapanuri naglimbag ng simpleng headline, Measurable Impact of Language Commons. Hindi buong paghingi ng tawad pero sapat upang baguhin ang tono. Mas makapangyarihan pa kaysa headlines ang mga tinig ng mga natulungan. Isinulat ng isang inang Jamaican, "Nakagawa ako ng unang kumpiyansadong email sa guro ng anak ko dahil sa library class." Sabi ng anak ko, "Mom, proud ako sa iyo." Sa Ortega Tech, lumawak ang photo wall, mentorship pairs, name cards na may phonetic spelling, no side door signs sa bawat lobby, isinalin ang 3 sentensyang rule sa 7 wika. Kahit isang maliit na supplier sa Newark, inampun ito ng hindi hinihingi. Pagkalipas ng 3 buwan, nag-ulat sila ng mas mababang turnover at mas kaunting reklamo ng customer. Ang tala nila, hindi kailangan ng slogans, kailangan lang basahin ng tama ang isa't isa. Nag-13 na si Imelda, patuloy na pumapasok sa public school. Patuloy na nagdadala ng backpack tuwing Martes ng gabi. Patuloy na nagtutuwid ng tono ni Ricardo. Tinanong siya ng isang reporter, "Ano ang gusto mong maging?" Sagot niya, "Gusto kong maging taong nakakagawa ng bagay, anumang titulo. Ang pangalan ay dapat gamitin para magbigay galang, hindi para magtayo ng pader." Isang hapon, dinala ni Ricardo sina Imelda at Carmen sa ika-52 palapag. Ngayon ay tinatawag ng The Round Table Room. Nagtipon sila upang ilipat ang operational authority ng foundation sa independent board. "Atras ako bilang chair," pahayag ni Ricardo. "Si Carmen ang magiging CEO. Maaring tanggihan ng board ang aking mga mungkahi." Tumingin si Carmen ng diretso sa kanya, "At uupo ka pa rin sa round table bawat linggo bilang kapantay." Tumango si Ricardo, "Ang pagbibitaw, bahagi rin ng pagkatuto." Bago lumagda, hiniling ni Imelda na muling isabit ang isang espesyal na bagay. Ang nadumihang poster ng scholarship naka-frame, may nakasulat, "Defaced, repaired, stain kept to remember." Sa tabi nito isang handwritten version ng 3 sentensyang rule. Tumayo si Imelda at binasa ng malakas. "Sabihin ang pangalan ng isa't isa. Iyan ang front door. Makinig ng may malasakit. Yan ang tulay. Bigyang kapangyarihan ng iba. Yan ang mahabang daan. Sino mang sumusunod sa 3 landas na ito," dagdag niya, "ay tiyak na makikita rin balang araw." Kinagabihan, puno ang auditorium para sa unang graduation ng scholarship. Walang fireworks, tanging banayad na dilaw na liwanag. Nagbigay ng maikling talumpati si Ricardo, pinutol sa hiling ni Imelda. "Minsan mali kong nabasa ang mga tono ng buhay. Akala ko, kapag mayaman, tama ka na. Akala ko kapag makapangyarihan, marunong ka na." Isang batang babae sa library ang nagturo sa akin ng katotohanan. Ang pag-unawa sa tao ang unang hakbang tungo sa karunungan. Salamat sa aking mga guro, Carmen, Imelda, Dr. Alvarez, Ging Soriano, Francesca.
at sa mga pagkakamali na nagpaumpisa sa akin muli. Sa pagkatapos ng seremonya, lumapit ang isang grupo ng scholars kay Imelda. Nagsimula na ang mga plano para sa pagpapalawak ng Language Commons. Gusto naming dalhin ito sa Detroit, may nagmungkahi. Hindi tumugon si Imelda ng hungkag na pangako. Binunot niya mula sa kanyang folder ang isang 8-puntong checklist. Partner library, core teaching team, minimum operating budget, evaluation metrics, access protocols, listening circle framework, inclusive language curriculum, community-led decision model. Tinapos niya ito sa kanyang gabay na prinsipyo, walang logo ng kumpanya, tanging mga pangalan ng estudyante. Kinagabihan, tumawag si Ricardo sa huling pagkakataon. Denial niya ang ina ni Mario. Sumagot ito na may luha sa tinig. Katatanggap lang ni Mario ng internship offer sa MTA. Walang kasiguraduhan, sagot ni Ricardo na may banayad ng ngiti. Pero bukas na ang daan. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa bintana ng opisina, patungo sa library sa kabilang kalye. Doon sa likod ng salamin, nakita niya ang tala 12. Si Carmen ay nag-grade ng listening session modules. Si Imelda naman ay nakaupo katabi ng isang baguhan, maingat na itinutuwid ang bigkas ng Ngumiti si Ricardo, ang mesa ay hindi kanya. Ito'y para sa lahat ng handang humarap at matuto. Gabi na nang buksan ni Ricardo ang kanyang grid-lined notebook at dumako sa huling pahina ng taon. Isinulat niya ang 3 linya. Ang tunay na yaman ay ang magpayaman ng iba. Ang tunay na lakas ay ang makatulong sa pag-angat ng iba. Ang tunay na karunungan ay ang alalahanin na minsan kang bulag at piliing panatilihin ang mansa upang hindi makalimot. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook. Sa labas, huminga ang lungsod ng Manhattan. Tinulak ng hangin ang mga ulap na dumaan sa mukha ng buwan. Sa loob ng library, tahimik na inayos ng staff ang mga upuan at winalis ang sahig. Isang batang janitor ang tumigil sa harap ng naka-frame na poster sa dingding. Ang poster na minsang nadumihan, saka inayos. Kinuha niya ito ng litrato at ipinadala sa kanyang ina na may simpleng mensahe. Sa trabaho, tinatawag nila ako sa tunay kong pangalan. At tuloy-tuloy ang multiplication, hindi sa pamamagitan ng isang bayani, kundi sa pamamagitan ng isang oras ng mentorship, isang email na isinulat ng may malasakit, isang hello na binigkas ng tama, isang taong piniling hindi dumaan sa side door, kundi pumasok sa front door, tinatawag at nakikita. Walang engrandeng pagtatapos, tanging mahabang daan, at sa daang iyon maririnig pa rin ang tinig ng isang 13 taong gulang na babae, matatag at malinaw, tamang pagbasa ng mga salita, magalang na pagbasa sa kapwa, makatotohanang pagbasa sa lipunan. Iyan ang tunay na pamana, at ang munting mantsang iniwan sa dingding, sinasadya ay laging magpapaalala, ang dignidad ay hindi talumpati. Isa itong araw-araw na gawain, kaya't dumadaloy ang kwento. Mula sa kayabangan, sa isang tore ng korporasyon, sa 52 palapag, patungo sa isang maliit na mesa sa isang tahimik na public library, kung saan itinuro ng isang 13 taong gulang na bata sa isang bilyonaryo, na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa estado, kundi sa pagbabalik ng dignidad at pagbubukas ng pagkakataon para sa iba. Ngayon, ikaw naman, kung ikaw ang nasa lugar ni Imelda, tutindig ka ba para sa iyong ina? Magsasalita ka ba ng katotohanan sa harap ng kapangyarihan at pagkiling? Ibahagi ang iyong iniisip sa comments sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong tinig. Kung naantig ka ng kwentong ito, like, share at subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na video. Maraming salamat sa pagbasa.